Kabanata 10:11. Celestial Spirit Heaven Realm. Narito ang isang malawak na kapatagan sa hilagang bahagi ng Demon Spirit Land. Sa sandaling ito, isang misteryosong pagbabago ang nangyari sa langit sa ibabaw ng kapatagan. Ang mga ulap ay nagsimulang magtipon mula sa lahat ng direksyon, at tinakpan ng langit ng isang dagat ng mga ulap. May mga tunog ng huni mula sa kalangitan sa malayo. Pagkatapos, isang halijing liwanag ang sumabog mula sa kapatagan. Ang halijing ito ay tila sumusuporta sa langit ng Demon Spirit Land, at isang malakas na tunog ng kulog ang dumating mula rito. Habang ito ay patuloy na umakyat, isang malaking bilang ng mga alon na may malakas na epekto ang kumalat at nagdulot sa mga ulap na umatras. Bilang resulta, ang halijing liwanag na ito ay tumchuan sa langit. Naging mga bilog ng liwanag ito na dahan-dahang kumalat sa kalangitan. Sa sandaling lumitaw ang halijing liwanag, ang mayamang espiritual na enerhiyang pangkalangitan ay kumalat at tinakpan ng halos 30% ng Demon Spirit Land. May ilang pangit na itim na mga ibon na dumaan at aksidenteng noswept ng espiritual na enerhiyang pangkalangitan. Ang mga katawan ng mga itim na ibon ay nanginginig at pagkatapos ay maraming itim na gas ang lumabas mula sa kanilang mga katawan at naglaho. Matapos mawala ang itim na gas, ang mga itim na ibon ay biglang naging puting mga crane. Naglabas sila ng masayang mga hiyaw at ang kanilang mga mata ay napuno ng talino habang sila ay lumilipad patungo sa magandang arko. Ang Demon Spirit Land ay puno ng demonic energy na siyang pinagkukunan ng enerhiya para sa mga naninirahan dito upang mag-ensayo. Sa sandaling ito, isang nakakagulat na tanawin ang naganap sa langit. Ang demonic energy na pumupuno sa Demon Spirit Land ay nakipagbanggaan sa espiritual na enerhiyang pangkalangitan na lumitaw. May mga matinding banggaan na tulad ng apoy at tubig na hindi magkahalo, na nagdulot ng isang kakaibang pagbabago. Gayunpaman, masyadong malakas ang demonic energy dito at hindi sapat ang espiritual na enerhiyang pangkalangitan mula sa isang haligi. Mabilis itong napigilan ng nakapalibot na demonic energy. Subalit, nang higit pang espiritual na enerhiya mula sa haligi ang lumabas, sa wakas ay nakayang takpan ng nakapalibot na 50 kilometro. May sapat na espiritual na enerhiyang pangkalangitan upang hindi hayaan ang demonic energy na tuluyang supilan ito. Ang lahat sa loob ng 50 kilometro na espasyo ay puno ng espiritual na enerhiyang pangkalangitan, samantalang ang labas ay puno ng demonic energy. Isang balanse ang naabot kung saan hindi makakapalawak ang espiritual na enerhiyang pangkalangitan ngunit hindi rin makakapasok ang demonic energy. Sa oras na ito, si Ling Tianhao, ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad na may purpura, at ang tanyag na Master Void ay nakaupo sa gitna ng porma sayon sa ikatlong yungim. Binuksan ni Ling Tianhao ang kanyang mga mata at kumislap ng maliwanag. Nang walang pag-aalinlangan, iniunat niya ang kanyang kanang kamay at isang bitik ang lumitaw. Malalaking usok na berde ang lumabas mula sa bitik at dahan-dahang lumitaw ang susi ng yungim. 7 araw lang ang inabot niya upang buksan ang ika-4 na yungim. Akala ko ay sobra na ang aking pagpapahalaga kay Wang Lin, ngunit mukhang ako pa rin ay nagmamalaki. Inabot ako ng halos 1 buwan upang buksan ang ikatlong yungim, naisip ni Ling Tianhao habang itinuro ng kanyang kanan ang itim na bato sa gitna ng porma sayon sa ibaba niya. Agad na pinalibutan ng usok ang itim na bato at pumasok dito. Pagkatapos, ang itim na bato ay kumilos at ang porma sayon ay na-activate. Sa kanlurang bahagi ng Demon Spirit Land, ang lupa nakabilang sa Spirit Demon Country. Sa sandaling ito, ang langit ay nagbago ng kulay at isang halijing liwanag ang sumabog patungo sa himpapawid. Habang ang haligi ng liwanag ay umaabot sa taas, mga alon ng epekto ang nagsimulang kumalat ng walang katapusan. Ang haligi ay tumaas patungo sa langit kasama ang isang malakas na tunog. Ang matinding espiritual na enerhiyang pangkalangitan ay kumalat at nagsimula ng isang bagong labanan sa pagitan ng espiritual at demonic energy sa Demon Spirit Land. Sa oras na ito, ang mga haligi mula sa hilaga at kanluran ay tila nag-ugnay sa isa't isa habang kumikislap ng malakas. Ang kanilang kapangyarihan ay tumaas habang sinusubukan nilang sirain ang 50 kilometro na hadlang at magpalawak pa. Kasabay nito, isang haligi ng liwanag ang sumabog patungo sa langit sa timog. Mas marami pang espiritual na enerhiyang pangkalangitan ang sumabog, at isang bagong labanan sa pagitan ng espiritual at demonic energy ang nagsimula. Si The All-Seer ay nakaupo sa loob ng pangalawang yungib, tinitingnan ng porma sayon ng may kalmadong mata. Gayunpaman, may isang kakaibang liwanag na mabilis na kumislap sa kanyang mga mata. 7 araw. Tahimik na nagmuni-muni ang The All-Seer. Hindi matutukoy kung ano ang kanyang iniisip o nararamdaman. 3 haligi ng liwanag ang sumulpot isa-isa sa Demon Spirit Land, na hamatak sa atensyon ng mga malalakas na tao sa Demon Spirit Land. Ang matinding pagbabago sa demonic energy ay nagdulot ng pagkabahala sa kanila. Ang Demon Spirit Land na hindi nagbago sa loob ng maraming taon ay dumaan sa isang hindi maisip na pagbabago nang lumitaw ang 3 haligi ng liwanag. Ang espiritual na enerhiyang pangkalangitan na kumalat mula sa 3 haligi ay tila nagpasimula ng 3 laban-laban sa demonic energy.
Maliban sa silangan, ang natitirang langit sa ibabaw ng Demon Spirit Land ay puno ng makukulay na ilaw. Gayunpaman, sobrang dami ng demonic energy na naipon sa loob ng mga hindi mabilang na taon. Bilang resulta, ang espiritual na enerhiya ng tatlong haligi ay hindi sapat upang yanigin ang Demon Spirit Land. Sa loob ng unang yungib, ang Celestial Cloud Cultivation Pair ay tahimik na nakatayo sa loob ng malaking pormasayon. Bagamat kalmado si Wang Wei, may bahagyang hindi mapigil ang kasabikan sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at bamulong, ang araw na ito. Ang araw na ating hinihintay ay dumating na. Si Hu Huan ay nakatayo sa kanyang tabi, hawak ang kamay ni Wang Wei, at malumanay na nagsabi, magtatagumpay tayo ngayon. Matagal nating pinlano ito. Kailangan nating magtagumpay ngayon. Ang sabi ni Wang Wei habang tumango. May isang lilang anino sa likod nila. Nagbibigay ito ng isang matinding aura at bahagyang nagbigay ng isang aura na pamilyar kay Wang Lin. Ang Demon Spirit Land. Sino ang mag-aakalang ang lugar na ito ay dating tinatawag na Celestial Spirit Heaven Realm? Si Wang Wei ay nagbuntong hininga at itinutok ang kanyang kanang kamay sa itim na bato sa pormasayon. Ang itim na bato ay kumislap at ang pormasayon ay na-activate. Ang demonic energy ay parang lason. Ngayon, hayaang magbalik ang tunay nitong anyo. Ang mga mata ni Wang Wei ay kumislap ng maliwanag. Isang haligi ng liwanag ang tumagos ng diretsyo sa langit sa silangang bahagi ng Demon Spirit Land. Kasama nito, ang walang katapusang espiritual na enerhiyang pangkalangitan ay kumalat. Sa sandaling ito, ang apat na haligi ng liwanag mula sa silangan, timog, kanluran, at hilaga ay nagbago. Parang nagsanib sila upang bumuo ng isang dambuhalang pormasayon. Malalaking halaga ng espiritual na enerhiyang pangkalangitan ng sumabog, at ngayon ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Nalikha nito ang isang bagyong espiritual na enerhiyang pangkalangitan na nagwala sa buong Demon Spirit Land. Habang ang espiritual na enerhiyang pangkalangitan ay dumaan sa madilim na pulang lupa, parang isang layer ng alikabok ang tinangay, ipinakita ang malusog na itim na lupa. Ang iba't ibang mga halaman ay muling nabuhay habang dumaan ang bagyo. Ang bagyong espiritual ay dumaan sa makapal na kagubatan. Ang mga dambuhalang puno sa demonic jungle ay nanginginig at lahat ay bumalik sa kanilang orihinal na anyo bilang mga metatiyog na puno. Maging ang ilan sa mga halimaw sa loob ng kagubatan ay nanginginig ng dumaan ng bagyong espiritual na enerhiya. Sa sandaling ito, may isang itim na tigre na may isang sungay sa ulo na nakadapa, at kumikislap ang mga mata nito. Nakatitig ito sa unahan na may laway sa gilid ng bibig. Sa harap nito ay may isang pangkat ng mga demonic deer. Ang mga USA ay may kulay lila at nag-aaway habang punit-punit ang isa't isa sa kabila ng pagiging mabangis. Habang ang itim na tigre ay magpapalundag na, dumaan ang bagyong espiritual na enerhiya. Parang isang bagyo na tinangay ang lahat ng demonic energy. Nang mawala ang demonic energy, ang lupa ay hindi na pula at naging berde muli. Ang mga USA na nag-aaway ay nanginginig sa lupa. Ang lila ng kanilang mga katawan ay kumupas, ipinakita ang kanilang orihinal na kulay, at nagbigay sila ng isang pakiramdam ng kalangitan. Ang itim na tigre na magpapalundag na ay nanginginig at umungol. Ang sungay sa kanyang ulo ay nabasag at ang kanyang itim na balahibo ay naging puti. Puno ito ng espiritual na enerhiyang pangkalangitan, at pagkatapos na mawala ang kalikwan, napalitan ito ng talino. Habang dumaan ang bagyong espiritual na enerhiya, ang demonic jungle ay nagbago ng buo. Mula sa malayo, ito ay mukhang celestial realm. Bagamat malinaw ang ilog sa labas ng kagubatan, ito ay puno ng demonic energy. Kung ang isang tao ay uminom nito ng matagal, ang demonic energy ay mag-iipon at magbabago ng kanilang pisikal na anyo. Maging ang mga isda sa ilog ay naging kakaiba sa pagpasok ng demonic energy. Ang isang isda na kasing laki ng palad mo ay may matutulis na mga ngipin na madaling makapagputol ng mga mortal. Gayunpaman, nang dumaan ang espiritual na enerhiya pangkalangitan, parang isang ulap na tinangay. Ang ilog ay naging mas malinaw at nagbigay ng isang nakakapreskong pakiramdam. Maging ang tubig ay naglalaman ng kaunting tamis na parang tuyong lasa. Ang mga isda sa loob ng ilog ay nanginginig at nagbago mula sa kanilang nakakatakot na hitsura patungo sa isang makulay na itsura. Pagkatapos ay nagsimula ang mga isda maglaro sa loob ng ilog. Kung titingnan mula sa itaas, malinaw na makikita na ang buong Demon Spirit Land ay nagbabago habang dumadaan ang espiritual na enerhiya pangkalangitan. Parang ang mundo ay dapat ganito, ngunit isang pangyayari na nangyari libu-libong taon na ang nakalilipas ang nagdulot upang maging isang demonic land ang lugar na ito. Ngayon, ang apat na haligi ng liwanag ay naglalabas ng espiritual na enerhiya pangkalangitan na mabilis na nililinis ang demonic energy mula sa lupang ito. Ang kadiliman sa lupa ay natunaw na parang nyebe habang ang liwanag ay pumalit. Ang demonic energy na pumupuno sa lugar ay mabilis na itinulak palayo. Parang ang Demon Spirit Land ay natakpan ng isang belo ng demonic energy at ngayon ay walang awa itong inalis, ipinakita ang tunay nitong anyo. Ang lahat ng mga lungsod at tribo ng Demon Spirit Land ay tinangay ng demonic energy na ito.
Ang mukha ng bawat isa ay puno ng sakit habang sila ay bumagsak, hindi makatayong tuwid. Ang demonic energy ay lumabas mula sa kanilang mga katawan at nawala ng espiritual na enerhiyang pangkalangitan. Ang lahat ng demonic energy na naipon sa mga taon ay nawala na. Ngayon na sila ay muling nagkamalay, wala nang natirang demonic energy sa kanilang mga katawan. Sa halip, napalitan ito ng isang nakakapreskong pakiramdam at kalituhan. Habang ang apat na haligi ay patuloy na naglalabas ng espiritual na enerhiya pangkalangitan, unti-unti itong pinupuno ang mundo. Habang dumadaan sa lupa, pati na rin ang langit ay nagningning. Ang lahat ng demonic energy ay tila naglaho sa ilalim ng masaganang espiritual na enerhiyang pangkalangitan. Mula sa malayo, puno ito ng mga berdeng bundok at malinaw na mga ilog. Ang mga crane ay lumilipad sa himpapawid at ang mga sigaw ng mga spirit beast ay naririnig. Wala ng mga demonic beast na natira. Celestial Spirit Heaven Realm. Gayunpaman, may ilang lugar pa kung saan ang demonic energy ay nananatili sa muling naibalik na Celestial Spirit Heaven Realm. Hindi alintana kung gaano karaming espiritual na enerhiyang pangkalangitan ang pumasok sa lugar, ang demonic energy ay hindi gagalaw. Sa isang lambak sa Celestial Spirit Heaven Realm, may isang lawa. Isang demonic na mukha ang lumitaw sa lawa. Tinitingnan niya ang espiritual na enerhiya pangkalangitan na dumaan, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang demonic na kislap. Kabanata 10:12. Celestial Cave Opens. Magandang plano ni Jinglin. Hindi ko inasahan na magkakaroon ng ganitong kalaking pagbabago nang mabuksan ang yungib. Kung hindi ko pa isinama ang ibang sinaunang espiritu ng demonyo, tiyak na pinigil na ako ngayon. Ngunit, wala nang saysay ang lahat ng ito ngayon. Kahit na bumalik ang Demon Spirit Land sa dati nito, wala nang pakialam. Ngayon na bukas na ang yungib, magtatagumpay na ako ngayon. Sinaunang demonyo, Celestial Emperor, ako si Belu, paparating na. Ang sinaunang demonyo ay nagpakita ng isang mabagsik na ekspresyon habang tumalon palabas ng pool ng tubig sa isang sinag ng demonyong liwanag. Ang celestial spiritual energy ay dumaan sa kanya, ngunit nang ito ay lumapit, inabsorb ito ng demonyong liwanag sa paligid niya at pinalakas ang kanyang demonyong enerhiya. Sa ilalim ng lupa, sa isang yungib sa ilalim ng isang demonyong bansa sa Celestial Spirit Heaven Realm, itinataas ni Yao Zizo ang kanyang ulo sa sandaling dumaan ng celestial spiritual energy. Nang maramdaman niya ang celestial spiritual energy, ang kanyang katawan ay nanginginig. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang kabangisan at isang malakas na demonyong enerhiya ang pumulibot sa kanya. Ang demonyong enerhiya ay bumuo ng isang malaking vortex na nagsipsip sa lahat ng celestial spiritual energy sa paligid niya. Ang celestial spiritual energy ay winasak at inabsorb. Ang katawan ni Yao Zizo ay kumislap at naglaho. Nang muling lumitaw, siya ay lumulutang sa hangin. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng isang malakas na demonyong aura na nagtatago ng kanyang hitsura, ngunit ang kanyang malamig na aura ay nanatili pa rin. Pagkatapos magpahinga ng saglit, nagbago siya ng anyo at naging isang sinag ng demonyong liwanag na tumakbo papunta sa unahan. May isa pang lugar na nakaligtas mula sa celestial spiritual energy. Iyon ang Fire Demon Country, kung saan matatagpuan ang Soul Refining Sect. Ang celestial spiritual energy ay dumaan sa estituan ni Wang Lin sa kalaliman ng Soul Refining Sect. Sinubukan ng celestial spiritual energy na alisin ang demonyong enerhiya sa loob, ngunit isang matalim na sigaw ang narinig mula sa loob ng estatwa. Nang dumating ang celestial spiritual energy, ang milyon-milyong mga disipulo ng Soul Refining Sect ay naramdaman ang pagkabahala sa sigaw. Walang sino man na namumuno, ngunit halos lahat ng disipulo ay kumuha ng kanilang mga soul flag. Isang walang katapusang mga soul fragment ang lumitaw at bumuo ng isang protective layer sa paligid ng estatwa ng bato. Ang buong kabisera ng Soul Refining Sect ay napapalibutan ng mga soul fragment na humihighway upang harapin ang celestial spiritual energy. Ngunit ang celestial spiritual energy ay masyadong malakas, at ang Soul Refining Sect ay parang isang nag-iisang bangka na lumulutang sa gitna ng magagalit na alon. Ang milyon-milyong mga disipulo ng Soul Refining Sect ay puno ng takot, ngunit pinipigilan nila ang kanilang mga ngipin at kumapit. Sa sandaling iyon, isang bahagi ng celestial spiritual energy ang nagbago na parang mayroon itong sariling kalooban. Hindi lamang ito hindi umatake, kundi bumuo ng isang vortex upang tulungan ang Soul Refining Sect na labanan ng iba pang tatlong bahagi ng celestial spiritual energy. Hindi umatake ang tatlong bahagi ng celestial spiritual energy, at sa halip, umikot sila. Ang vortex sa paligid ng Soul Refining Sect ay mabilis na huminto at nagsanib muli sa tatlo upang magpatuloy sa pag-ikot sa buong mundo. Nang mapuno ng celestial spiritual energy ang Celestial Spirit Heaven Realm, ang apat na pillars ay kumislap ng maliwanag, na nagdulot ng liwanag sa buong kalupaan. Ang apat na pillars ng liwanag ay magkakabit ng liwanag na parang isang patong ng proteksyon na hinabi sa ibabaw ng Celestial Spirit Heaven Realm. Ang Celestial Spirit Heaven Realm ng nakaraan ay muling pinaganya ang sarili nitong proteksyon.
Sa sandaling iyon, habang ang liwanag ay pumapawi sa langit at ang proteksyon ay muling na-activate, isang malaking pagbabago ang naganap sa gitna ng Celestial Spirit Heaven Realm. Mayroong isang walang katapusang hanay ng mga bundok sa gitna ng 4 na pillars. Ang lupa ay yumanig, ang malalaking bahagi ng bundok ay nahulog, at ang alikabok ay pumailan lang sa hangin. Mula sa malayo, ang lahat ay natabunan ng alikabok. Isang purple na liwanag ang nagmula sa isa sa mga bundok na bumagsak, at ipinakita ang isang purple na dragon. Ang purple na dragon ay naglabas ng isang malakas na sigaw at ang natitirang mga bundok ay gumuho. Ang purple na dragon ay tumaas sa hangin at nagbigay ng isang sigaw na umugang sa buong langit. Ang dragon na ito ay napaka-dignified at naglabas ng isang matinding malamig na tingin. Pagkatapos nitong lumabas, isang hanay ng mga bundok ang muling gumuho at isang pangalawang purple na dragon ang lumitaw. Pagkatapos, mas maraming bundok ang bumagsak at iba pang mga purple dragons ang nagsimulang lumitaw isa-isa. Sa huli, may 9 na purple dragons sa langit, at nagbigay sila ng isang dragon roar na tila walang katapusan. Ang 9 na purple dragons ay nagsalubong at sa pagdapo ng purple na liwanag, bumuo sila ng isang formation. Sa sandaling nabuo ang formation, ang celestial spiritual energy sa loob ng lugar ay sumabog ng malakas. Ang 9 dragon formation ay lumulutang sa hangin at nagbigay ng violet na kislap. Mula sa malayo, ito ay makikita at nagbigay ng purple na kislap. Ang langit sa labas ng formation ay kumunot, at 3 tao ang naglakad palabas. Sila ay sina Ling Tianhao, ang lalaking may midlife na nakasuot ng purple, at sa pagitan nila ay si Master Void. Binuksan ni Master Void ang kanyang mga mata at kumislap ng maliwanag. Hindi nagtagal matapos magpakita ang 3 tao, ang espasyo sa kanilang harapan ay kumutob at isang tao ang lumabas. Sa sandaling lumitaw ang taong ito, naging matalim ang mga mata ni Ling Tianhao. Itinaas din ni Master Void ang kanyang ulo upang tumingin sa All-Seer. Ang ekspresyon ng All-Seer ay normal habang tinitingnan si Master Void at kalmadong nagsabi, "Pinagpalang All-Seer, binabati kita, kakasama sa pagninilay, Void." Ang ngiti ni Master Void ay bahagyang sumak at tumango. "Inimbitahan ako ni Ling Tianhao, kaya't dumaan ako upang makita." Tumingin ang All-Seer sa 9 Dragon Formation at kalmadong nagsabi, "Hindi ako sigurado sa aking lakas. Ngunit dahil nandito si kakasama sa pagninilay, Void, wala nang magiging problema sa paglalakbay na ito." Habang nag-uusap ang dalawang magkaibang distortion sa espasyo ang lumitaw sa magkasalungat na panig ng formation. Ito ay ang Celestial Cloud Cultivation Couple at si Wang Lin. Isang ilusyonaryong figure ang sumunod sa Celestial Cloud Cultivation Couple. Sa likod ni Wang Lin ay sina Si Tunan, Master Halloween, at ang kanyang mga kasama. Nang lumitaw ang dalawang panig, nagsimula silang mag-uri sa isa't isa. Sa sandaling lumitaw si Wang Lin, ang figure sa likod ni Wang Wei ay nanginig habang maingat na tinitingnan si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagsisisi at kasiyahan. Ang mga mata ni Wang Lin ay tumingin sa Celestial Cloud Cultivation Couple. Nakita na niya sila dati, ngunit hindi niya sila kilala. Ngunit agad niyang nakilala ang anino sa likod nila bilang si Joey. Tinitigan ni Wang Wei si Wang Lin nang may interes at ngumiti. "Ikaw si Wang Lin, ang kumuha ng susi sa ika-4 na yungib." Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat. Hindi niya makita ang cultivation ng lalaki sa kanyang harapan, at ang babae sa tabi ng lalaking ito ay may cultivation din na hindi niya kayang tignan. Celestial Cloud Cultivation Couple. Narinig na ni Wang Lin tungkol sa magka-cultivate na mag-asawang ito mula kay Yao Zizo. Matapos nilang makuha ang kontrol sa isang yungib, hindi na sila umalis. Kailangan silang mga ito ang mag-asawang ito. Kalmadong sinabi ni Wang Lin, "Ako nga." Si Huhuan, nakatabi ni Wang Wei, ay ngumiti kay Wang Wei. "Natalo mo ang ating pastahan noon." Si Wang Wei ay ngumiti at tumango, tapos ngumiti kay Wang Lin. "Ikaw ba ang naglagay ng restriction sa pasukan ng Tide Abyss sa Fire Demon Country?" Habang nagsasalita si Wang Wei, inalag niya ang kanyang kamay at isang blade ng damo ang lumitaw. Nang makita ni Wang Lin ang damo, nakilala niya ito bilang isang restriction na inilagay niya noon. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon at tumango. "Ang kabataan ay malalampasan tayo balang araw. Noong edad mo, hindi ko kayang maglagay ng ganitong mga intricadong restrictions." Nagbunyi si Wang Wei at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Pinapalakas po ninyo ang aking mga magulang." Habang nagsasalita si Wang Lin, parang casual niyang tinignan ang anino sa likod ni Wang Wei. Sa sandaling tumingin si Wang Lin, bahagyang kumislap ang mga mata ni Joey. Agad na naintindihan ni Wang Lin. Sa oras na ito, ilang sinag ng liwanag ang dumaan mula sa malayo. Ang una sa kanila ay ang magandang babaeng may kalagitnaan ng edad. Sa likod niya ay ang kanyang 4 na mga disipulo, kasama sina Chanchin at ang isa na posibleng susunod na Brilliant Void Saintress. Dumating ang magandang babae at tumingin sa paligid.
Una siyang bumati sa All-Seer, tapos maingat niyang tiningnan ng Celestial Cloud Cultivation Couple, at pagkatapos ay binigyan ng isang magiliw na tamo si Wang Lin. Sa wakas, dumating siya sa tabi ni Master Void. Ang ekspresyon ng All-Seer ay normal, ngunit nagkunot ang kanyang noo. Dalawang matandang lalaki ang dumating matapos ang magandang babae. Ito ang matandang lalaking nakaupo sa kalabasa at ang lalaking nakasuot ng itim. Tiningnan ng matandang lalaki sa kalabasa ang lahat. Nang makita ang Celestial Cloud Cultivation Couple, kumunat ang kanyang mga mata, at pagkatapos mag-isip sandali, lumapit siya sa tabi ng All-Seer. Tungkol naman sa lalaking nakasuot ng itim, hindi siya nagsalita at tumayo sa tabi ni Wang Lin at ng kanyang mga kasama. Nagmumula ang mga mata ni Wang Lin at tumingin siya sa lalaking nakasuot ng itim. Hindi pa siya nakipag-usap sa taong ito, ngunit pakiramdam ni Wang Lin ay may malamig at mayabang na personalidad ito at hindi nito gustong makipag-ugnayan sa mga tao. Tumingin ang lalaking nakasuot ng itim kay Wang Lin at nagsalita sa unang pagkakataon. Isama mo ako. Nag-isip saglit si Wang Lin at tumanggo. Ang Nine Dragon Formation ay dahan-daw ang umiikot sa ilalim ng purple na liwanag. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na demonyong apoy ang tumama patungo sa kanila. Sa isang iglap, dumating ang demonyong apoy at naging isang human figure. Ngunit ito ay napapalibutan ng demonyong enerhiya, kaya't imposibleng makita ng malinaw ang mukha ng tao. Hindi rin matukoy kung lalaki o babae ito. Ngunit sa sandaling lumitaw ang figurang ito, biglang tumingin si Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang demonyong figure ay tumingin kay Wang Lin. Ang mga mata nito ay nagpakita ng malakas na galit, at ang taong ito ay tumingin kay Wang Lin na parang isang espada. Ngunit biglang iniiwas ng taong ito ang kanilang tingin at tumayo sa tabi ng All-Seer. Ang All-Seer ay neutral at tumanggo. Ngunit ang kanyang tingin ay napunta sa malayo, at sa pagkakataong ito, may halong pananabik sa kanyang mga mata. Isang matapang na batang lalaki na nakasuot ng pula ang dahan-daw ang naglakad mula sa malayo. Siya ay napakagwapo at nagpakita ng isang demonyong kagandahan. Wala siyang buhok, at ang kanyang ulo ay ganap na makinis. Napapalibutan siya ng celestial spiritual energy. Una niyang tiningnan si Wang Lin at ngumiti. Little brother Wang, dumating ako ng huli. Beilu. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang tumanggaw siya. Hindi ka huli, magandang pagkakataon nito. Ang pagdating ng batang lalaking kalbo ay nagdulot ng pagkakabigla kay Master Void. Ang mga mata ng Celestial Cloud Cultivation Couple ay kumislap ng malamig. Tanging ang All-Seer lamang ang dahan-daw ang nagpakita ng isang ngiti. Ang Nine Dragon Formation ay na-activate at ang Celestial Spiritual Energy ay napuno sa paligid. Habang ang siyam na Purple Dragons ay gumagalaw at umaatungal, nagbigay ng matinding kislap ng purple na liwanag na sumaklaw sa 50 kilometro na paligid. Mabilis na dumaan ang liwanag, at naglaho ang mga porma ng lahat. Bukas na ang ikalimang yungib. Kabanata 10:13. Spectre. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng ikalimang yungib sa Celestial Spirit Heaven Realm kung saan naruroon si Celestial Lord Qinglin, pati na rin ang laki nito. Si Qinglin lamang ang pinapayagang pumasok noon. Walang sino man ang pinapayagang pumasok, at ang mga lumabag ay pinapatay. Pati si Qing Shuang ay hindi nakapaglakad ni isang hakbang dito. Ang ikalimang yungib na ito ay isang ganap na lihim ni Qinglin. Sa sandaling ito, habang ang purple na liwanag ay naglaho ang lahat ng tao nang walang bakas. Naramdaman ni Wang Lin na parang ang kanyang katawan ay nabasag sa napakaraming piraso ng purple na liwanag. Ang pakiramdam ay kakaiba, ngunit hindi siya nasaktan. Parang ang pakiramdam ay tumagal ng walang katapusan, ngunit sa realidad, isang saglit lamang ito. Si Wang Lin ay lumitaw sa isang hindi pamilyar na lugar. Ang lugar na ito ay puno ng itim na buhangin, at imposibleng makita ang dulo ng abot tanaw. Isang hangin na parang tornado na gumagalaw sa buhangin ng dumaan. Pati ang langit ay madilim, parang may kulay abong ulap na nakapatong sa langit. Kung titingin ng matagal pataas, mararamdaman mong pinipressure ka. Tiningnan ni Wang Lin ang langit habang nakatayo sa itim na buhangin, at ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Ang kanyang divine sense ay kumalat na, ngunit ang kanyang divine sense na kayang takpan ng buong Demon Spirit Land ay hindi makita ang gilid ng espasyong ito. Si Wang Lin lang ang tao sa loob ng saklaw ng kanyang divine sense. Tila ang lahat ng pumasok ay nagkalat, at magiging mahirap magtagpo. Habang nag-iisip, si Wang Lin ay lumutang sa ere. Ngunit pagkatapos niyang umangat ng 100 talampakan, nagbago ang kanyang ekspresyon at naramdaman niyang may isang pakiramdam ng panganib na bumaba mula sa itaas. Bumagsak siya agad at isang sinag ng asul na liwanag ang tumama mula sa kanyang kanang mata at naging asul na light shield. Paglabas ng asul na light shield, isang kulay abong usok ang bumaba mula sa langit. Mabilis itong tumama agad sa asul na light shield. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at si Wang Lin ay umatras ng higit sa 100 talampakan bago tumigil. Ang malamig na kislap ay kumislap sa mga mata ni Wang Lin.
Pagkatapos, bumuo siya ng kamao at agad na nagpasabog ng suntok. Ang anino ng isang sinaunang Diyos ay lumitaw sa likod niya, at ang kanyang kamao ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang sinaunang Diyos. Ang kamao ay tumama sa kulay abong usok at pinatumba ito. Ngunit, hindi lang ang pagbagsak ng kulay abong usok ang nagbigay kay Wang Lin ng kaluwagan, nagdulot pa ito ng pag-urong sa kanyang mga mata, at mabilis siyang umatras. Ang mga piraso ng kulay abong usok na bumagsak ay hindi naglaho, kundi naging 10 mas malalakas pang piraso ng kulay abong usok na tumama kay Wang Lin mula sa 10 magkaibang direksyon. Ang patuloy na rumbling habang pinipilit ni Wang Lin na umatras at ang kulay abong usok ay patuloy na gumagalaw ng mas mabilis, habol siya. Bagaman lahat ng ito ay naharang ng shield, ang mga impact ay nagdulot ng pagyanig sa katawan ni Wang Lin. Atras siya ng higit sa 10,000 talampakan. Nang makita niyang muling umatake ang kulay abong usok, samuka si Wang Lin ng isang bangkos ng Essence Origin Energy patungo rito. Nang magsalpok, ang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng kamao at nagpasabog ng isang suntok. Muling nangyari ang tanawin na nagpahinga kay Wang Lin habang ang rumblings ay nagpapatuloy. Ang higit sa 10 piraso ng kulay abong usok ay bumagsak, ngunit naging daan-daang piraso na sumugod kay Wang Lin. Ano ba ito? Naramdaman ni Wang Lin ang paghaplos sa kanyang anit. Hindi siya masyadong nasaktan sa unang suntok, ngunit sa pangalawang suntok, sobrang lakas ng backlash. Namumugto pa ang kanyang mga kamay mula sa suntok. Bagaman mabilis na nawala ang sakit, hindi na ni Wang Lin piniling magbigay ng ikatlong suntok. Habang mabilis na umaatres, ang asul na light shield ay nakapalibot kay Wang Lin, tinatanggihan ng mga atake ng kulay abong usok. Ang katawan ni Wang Lin ay gumalaw na parang isang linya sa disyertong itim na buhangin habang siya ay umatras mula sa habol ng kulay abong usok. Ang kanyang galaw ay nag-iwan ng mahabang linya sa disyerto. Walang silbi ang teleportation dito, at sinubukan ni Wang Lin gamitin ang spatial bending. Bagaman nagawa niyang gamitin ito, anuman ang gawin niya, makakagalaw lang siya ng 1 pulgada. Bagamat pumasok lang ako, agad akong nakatagpo ng ganitong kakaibang bagay. Nagpakita si Wang Lin ng ngiting pagkatalo. Nakita niyang ang kulay abong usok ay walang humpay na humahabol, at ang masamang balak ay kumislap sa kanyang mga mata. Bumuo ang kanyang kanang kamay ng isang seal at bigla siyang lumingon at sumigaw, tawagin ng hangin. Dahil ang kanyang pisikal na lakas ay hindi kayang sirain ng usok, pinili ni Wang Lin ang isang celestial spell. Matapos niyang magsalita, lumitaw ang makapal na itim na hangin sa mundong madilim, at 4 na itim na dragons ang sumulpot. Ngunit, sa sandaling lumitaw ang 4 na itim na dragons, nagbago ang langit na parang umaalulong na dagat. Mula sa malayo, lumitaw ang hindi mabilang na piraso ng kulay abong usok sa langit. Ang kulay abong usok ay nagdugtong-dugtong at naging isang whirlwind na sumapa sa buong lugar. Nagulat si Wang Lin nang ang 4 na itim na dragons mula sa tawagin ng hangin ay natangay. Naramdaman ni Wang Lin ang kilig sa kanyang anit at muling nakaligtas. Ang kulay abong whirlwind sa kanyang likuran ay naging mas malaki at mas malaki habang nilulunok nito ang higit pang kulay abong usok. Sa huli, ito ay naging higit sa 10,000 talampakan ng lapad habang patuloy na hinahabol si Wang Lin. Habang tumatakas si Wang Lin, naramdaman niyang may puwersang sumisipsip mula sa likuran niya. Ang ikinagulat ni Wang Lin ay kung saan dumaan ang whirlwind, ang itim na usok ay lilito at isinusubo nito. Dahil dito, patuloy na lumalaki ang whirlwind habang hinahabol siya. Ano nga ba ito? Kumuyam ang mga ngipin ni Wang Lin, lumitaw ang Ancient God Furnace sa paligid niya. Pumasok ang kapangyarihan ng sinaunang Diyos sa furnace, at agad siyang nawala. Nang muling magpakita, siya ay 1,000 talampakan ng layo. Bagaman 1,000 talampakan lang, nagbigay ito kay Wang Lin ng determinasyon. Ang whirlwind ay kumuha lamang ng 1 segundo upang tumawid ng 1,000 talampakan. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng sinaunang Diyos sa furnace upang makatakas, hindi pa rin ito sapat. Kung nais niyang tunay na makatakas, kailangan niyang patigilan ang whirlwind. Kahit na 1 segundo lamang, magbibigay ito kay Wang Lin ng pag-asa. Nagbalik siya ng kanyang ulo at hinaplos ang kanyang bag ng pag-iingat. Mahigit sa 100 ng espada ang lumipad mula sa kanyang bag. Paglabas ng mga espada, bumuo sila ng isang sword formation at sumugod patungo sa papalapit na whirlwind. Wala nang oras para magsisi ngayon. Habang ang mga espadang ito ay lumalapit sa whirlwind, sumigaw si Wang Lin, mga espada, sumabog. Habang sumisigaw, isa sa malalaking espada ang nagbigay ng isang mapanirang aura at sumabog sa napakaraming piraso na tumama sa whirlwind. Kasabay nito, ang natitirang malalaking espada ay sumabog din. Ang napakaraming piraso ay dumaan sa whirlwind at nagdulot ito ng pagkaabala ng isang saglit. Bagaman nahirapan si Wang Lin sa mga espada, kumikislap muli ang Ancient God Furnace. Nawala siya at muling nagpakita ng higit sa 1,000 talampakan ng layo. Pagkatapos niyang magpakita, kumikislap muli ang Ancient God Furnace.
Pagkatapos kumikislap ng 9 na beses, si Wang Lin ay lumitaw ng halos 10,000 talampakan ng layo, ngunit hindi siya kumalma. Ang whirlwind ay tumigil ng isang saglit at nagpatuloy sa paghahabol sa kanya. May mapait na ekspresyon si Wang Lin habang kumuyam ang mga ngipin at iniabot ang kanyang kanang kamay. Isang bitik ang lumitaw sa harapan niya, at habang iniabot ang kanyang kanang kamay, lumitaw ang ilusyon ng God-slaying spear. Hawak ang God-slaying spear, itinapon ito ni Wang Lin. Ang spear broadcast ay agad na dumaan sa whirlwind at tumagos dito. Ang mapanirang aura ay pumutok at sumabog, parang ang langit at lupa ay nanginginig. Ang whirlwind ay bumagsak. Gamit ang pagkakataong yun, ginamit ni Wang Lin ang Ancient God Furnace muli. Ginamit ito ng maraming beses sabay-sabay. Ngunit agad na naging mapatla ang kanyang ekspresyon sa tanawin sa likuran niya. Ang whirlwind na bumagsak ay pareho sa kulay abong usok. Ito ay naging 12-12 ng mas malalaking whirlwind na naghahabol kay Wang Lin. Anuman ang gawin niya, hindi niya kayang patigilan ang whirlwind. Mas marami pang whirlwind ang lumitaw kapag umatake siya. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Wang Lin ang ganitong bagay. Sa kanyang antas ng pagninilay, natural niyang nakita na wala ni isa sa mga whirlwind na peke, at lahat sila ay tunay. Hindi ko ito matutuntun, hindi ko magamit ang mga yaman, o magsagawa ng mga spells. Kapag sumabog ang whirlwind na ito muli, magiging daan-daang piraso ito. Paano ko na kaya iiwasan iyon? Ang mga whirlwind ay patuloy na lumalapit at patuloy na sumisipsip ng kulay abong usok na lumilitaw, na nagpapalakas dito. Alam ni Wang Lin na kahit nagamit ang Ancient God Furnace, kaya lang niyang gawin ito sa maikling panahon. Malapit na ring magdikit ang mga whirlwind. Dahil hindi ko sila kayang iwasan, kailangan ko silang labanan. Tumigil si Wang Lin. Hindi na niya kayang bigyan pa ng oras ang mga whirlwind upang magpalakas. Nang tumigil siya, napuno ng kapangyarihan ng sinaunang Diyos ang kanyang katawan at agad itong lumaki. Muling lumitaw ang tunay na katawan ng isang sinaunang Diyos. Ang katawan na ito, na libo-libo ang taas, ay tila kayang suportahan ang buong mundo. Ang 5 sinaunang Diyos na bituin ay mabilis na umiikot habang ang 10 whirlwind ay papalapit. Si Wang Lin ay sumigaw, at ang tunog nito ay yumanig sa buong mundo. Hindi na siya tumakas. Habang siya ay naglalakad pasulong, kumikislap ang Ancient God Furnace at siya ay nawala. Nang muling magpakita, siya ay nasa harap ng isang whirlwind. Sa kailaliman ng ikalimang yungib sa Celestial Spirit Heaven Realm ay may isang kahoy na tulay. Sa ilalim ng tulay ay dumadaloy na itim na tubig. Paminsan-minsan, isang nakakatakot na anino ang dumadaan sa tubig. May isang tao na nakaupo sa kahoy na tulay. Imposibleng makita ang kanyang itsura, ngunit bahagyang makikita na siya ay nakasuot ng isang armor. Siya ay natatakpan ng isang makapal na itim na usok na puno ng enerhiyang demonyo. Ang enerhiyang demonyo ay siksik, na parang isang impyernong-impyerno. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw at nananatiling nakaupo. Sa harap niya ay may isang maliit na bote na lumulutang. Ang bote ay tinakpan ng isang cork, kaya't imposibleng makita kung ano ang nasa loob. Dahan-daang binuksan ng tao sa loob ng itim na usok ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng uhaw sa dugo, at dinilaan niya ang kanyang mga labi. Nagsalita siya ng may magaspang na boses na parang alingaw-ngaw ng mga buto na nagsasalpukan. Sino kaya ang mauunang lumabas? Matagal na akong hindi nakakatikim ng laman ng tao. Kabanata 10:14. Persu, 1. Ang katawan ng sinaunang Diyos ni Wang Lin ay libo-libo ang taas, na parang kayang suportahan ni Wang Lin ang kalangitan. Kumislap ang Ancient God Furnace at siya ay lumitaw sa harap ng isang whirlwind. Ang whirlwind na ito ay hindi kayang sirain gamit ang lakas. Natutunan na ni Wang Lin ang leksyon mula sa nakaraan. Paglabas ng kanyang katawan, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Naglabas siya ng isang sigaw, at sa halip na tawagin ang Azure Light Shield, nilabanan niya ang whirlwind gamit ang kanyang katawan. Nais kong makita kung paano ikukumpara ang lakas ng whirlwind na ito sa katawan ng aking sinaunang Diyos. Ang whirlwind ay kumilos ng mabilis at agad na sumabog sa katawan ni Wang Lin. Ang malapit na contact sa whirlwind ay nagdulot kay Wang Lin ng pakiramdam na parang isang malakas na alon ay sumabog sa kanyang katawan. Lalo na, may mga malalakas na hangin sa loob ng alon na nais punitin ang kanyang katawan upang ma-absorb ng whirlwind. Nang tuluyang tumama ang whirlwind sa katawan ni Wang Lin at sinubukang punitin ang kanyang katawan, pumasok din ito sa kanyang katawan. Narinig ang mga tunog ng pumutok mula sa loob ng katawan ni Wang Lin, at pinilit siyang umatras ng 3 hakbang. Habang siya ay umatras, kumislap ang Ancient God Furnace. Lumitaw siya ng 1,000 talampakan ng layo at naiwasan ang atake ng 4 na whirlwind. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay seryoso. Gamit ang kanyang katawan bilang pagsubok, malinaw na nakalkula ni Wang Lin kung gaano karaming whirlwind ang kayang tiisin ng kanyang katawan. Ang isang ordinaryong cultivador ay matutunaw, at hindi nila makakaligtas pati na ang kanilang origin soul. Kahit ako ay nakaramdam ng sakit gamit ang katawan ng sinaunang Diyos.
Ano ang whirlwind na ito? Nagningning ang malamig na tingin sa mga mata ni Wang Lin habang ang isang whirlwind ay papalapit sa kanya. Ang asul na liwanag ay kumislap sa paligid ni Wang Lin habang lumitaw ang Azurelight Shield at umiikot sa kanyang katawan. Kung gagamitin ko ang Azurelight Shield at ang katawan ng sinaunang Diyos, sigurado akong matatalo ko ang mga whirlwind na ito. Tumuloy si Wang Lin patungo sa whirlwind. Tatlong whirlwind ang kumilos ng pinakamabilis, at habang papalapit sila kay Wang Lin, bumangga sila sa Azurelight Shield. May malakas na tunog at nagsimulang kumislap ang Azurelight Shield. Isang hindi maisip na impact ang nagdulot kay Wang Lin na umatras. Isa pang 9 na whirlwind ang dumaan at sumabog sa Azurelight Shield habang umaatras si Wang Lin. Habang umiikot ang Azurelight Shield, patuloy na umatras si Wang Lin. Isang walang katapusang pag-urong ito, at habang patuloy na sumasabog ang mga whirlwind sa kanya, siya ay umatras muli at muli. Pagkatapos ng lahat ng 9 na whirlwind ay nawala, si Wang Lin ay umatras ng isang hindi tiyak na distansya. Kahit siya ay isang sinaunang Diyos, siya ay nasa 5 bituin lamang. Kahit na ang Azurelight Shield ay nakaharang sa whirlwind, ang sakit na naramdaman ni Wang Lin ay nagdulot ng malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi pa tapos ang krisis. May 15 whirlwind pa na papalapit sa kanya. Ang 15 whirlwind ay tila nagtipon bago sila sumugod kay Wang Lin. Kahit gamitin niya ang Ancient God Furnace upang umiwas, hindi niya kayang paghiwalayin ang mga whirlwind dahil sa kanilang bilis. Rumble, 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 rumble. Isang tunog na yumanig sa lupa ang narinig sa isang iglap. Ang 15 whirlwind ay sumabog sa Azurelight Shield at nawala, naging isang hindi maisip na puwersa. Halos pinigan ng Azurelight Shield ang katawan ni Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay kumilos at nagbuga ng dugo, ngunit nilunok niya ito. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay lumipad pabalik na parang isang saranggolang may punit na tali. Si Wang Lin ay tumama sa lupa na libu-libong talampakan ng layo, nagdulot ng shockwave na pumutok. Maraming buhangin ang sumabog sa hangin at nagtagal bago ito tumigil. May malaking hukay sa lupa. Si Wang Lin ay bumalik sa sukat ng isang normal na tao. Nagbigay siya ng isang pilit na ngiti habang siya ay nahirapang tumayo at pagkatapos ay lumabas mula sa hukay. Habang tinitingnan ng makinis na desyertong itim na buhangin, huminga ng malalim si Wang Lin. May takot pa rin sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nasugatan ng aking 5 star na katawan ng sinaunang Diyos. Hindi ko alam kung ano ang whirlwind na iyon, ngunit napakabigat ng lakas nito. Kung pinayagan ko itong pumutok muli, hindi ko na kayang labanan ito ngayon. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malungkot. Matapos mag-fuse ang kanyang origin body at avatar, kayang niyang makipaglaban sa mga Nirvana Cleanser na cultivador. Sa orihinal, naniniwala siyang ligtas siya laban sa kahit sino maliban sa mga late-stage Nirvana Cleanser na cultivador at mga Nirvana Shatterer na matandang halimaw, lalo na kung isa sa alang-alang ang lakas ng katawan ng sinaunang Diyos. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam si Wang Lin ng panganib. Nang tiningnan niya ang desyertong itim na buhangin, para siyang nakabalik sa Land of the Ancient God. Kailangan niyang mag-ingat ng labis dahil isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kamatayan. Kamakailan lang, napakadali ko. Ang pagtaas ng aking cultivation at ang pagsasama ng aking orihinal na katawan ay nagdulot sa akin na maging hindi gaanong maingat tulad ng dati. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Hinaplos niya ang kanyang kamao at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat. Ang ganitong uri ng tingin ay matagal nang hindi lumitaw sa kanyang mga mata. Dahil sa krisis na kanyang hinarap, muling naibalik sa kanya ang pagiging maingat na ugali na mayroon siya noon. Ito ang yungib ng Celestial Emperor Qinglin. Puno ito ng panganib, kaya't hindi ako dapat maging pabaya. Kailangan kong mag-ingat. Malalim na huminga si Wang Lin. Hindi niya ipinakalat ang kanyang divine sense ngunit pinaikot niya ito sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong. Dahil sa kanyang mental na lakas, napansin niya na bagamat may posibilidad na muling lumabas ang kulay abong gas, karamihan nito ay dulot ng kanyang divine sense. Bagamat malakas ang lakas ng kulay abong gas sa simula, kaya pa rin niyang tiisin ito. Ngunit may malabong pakiramdam siya na kung ipinalabas niya ang kanyang divine sense muli, ang lalabas ay hindi kulay abong gas kundi isang bagay na iba. Ang pakiramdam na ito ay kakaiba, at nanggaling ito sa mahigit 1,000 taon ng pagninilay ni Wang Lin tungkol sa kalangitan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at pinatama ang kanyang bag of holding. Lumabas ang soul flag mula sa kanyang kamay at binuksan ito ng isang kalabit. Inabot ni Wang Lin ang isang soul fragment mula sa loob. Ang soul fragment na ito ay may mabagsik na ekspresyon, ngunit matagal na itong nawala ng kalooban matapos itong ipino sa loob ng soul flag. Magalang na lumulutang ito sa harap ni Wang Lin. Ipinatago ni Wang Lin ang soul flag at tinutok ang kanyang daliri sa gitna ng mga mata ng soul fragment. Iniwan niya ang isang bahagi ng kanyang divine sense dito. Matapos gawin ito, nagmadali siyang tumuloy. Pagkalipas ng 15 minuto, siya ay malayo na mula sa soul fragment.
Huminga siya ng malalim ngunit hindi ipinakalat ang kanyang divine sense. Sa halip, nagpadala siya ng mensahe. Ang divine sense na iniwan sa soul fragment ay kumalat. Ngunit sa sandaling ito, isang hindi maisip na pakiramdam ng panganib ang dumating sa isipan ni Wang Lin. Agad niyang pinutol ang kanyang koneksyon sa divine sense. Sa sandaling naputol ang divine sense, bahagyang nakita ni Wang Lin ang langit sa itaas ng soul fragment na umikot. Isang sinag ng kulay abong liwanag ang bumagsak mula sa langit at tumama sa soul fragment, ganap na nilipol ito. Malamig na pawis ang tumulo mula sa noo ni Wang Lin. Buti na lang at handa siya at mabilis na pinutol ang kanyang koneksyon kaya't hindi ito nagdulot ng reaksyon sa kanyang lokasyon. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa langit sa malayo at naramdaman ang kilabot sa kanyang anit. Bagamat agad na nawala ang kulay abong liwanag, ang pakiramdam ni Wang Lin ay mas nakakatakot kaysa sa pagsanib ng dosenang whirlwind. Matapos mag-isip ng matagal, nagpatuloy si Wang Lin sa paglakad sa desyertong itim na buhangin. Walang araw o gabi. Palaging madilim ang kalangitan na parang tinatabungan ng isang bagyong buhangin. Naglakad si Wang Lin ng malayo sa loob ng isang buwan. Sa loob ng buwang iyon, hindi siya nakakita ng isang tao. Hindi rin siya nakakita ng kahit isang buhay na nilalang. Walang mga halaman dito. Ang tanging makikita maliban sa kanya ay ang itim na buhangin. Matapos itong tignan ng matagal, kahit ang isipan ng isa ay magiging malungkot. Mas malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin kaysa dati. Ang lugar na ito ay parang isang pinagbabawal na lugar, isang bilangguan na magdudulot ng despondency sa puso, despondency laban sa buhay mismo. Kahit na hindi may kukumpara ang mga cultivador sa mga mortal, kung magtatagal sila dito, tiyak na makakaranas sila ng oppression. Hindi lamang magbabago ang kanilang origin soul at magiging mas mainit ang kanilang ugali, kundi halos magiging demonyo sila. Kung isang demonic cultivator ang narito, ang lugar na ito ay magiging isang banal na lugar para sa kanila at ang kanilang cultivation ay tataas. Ngunit sa kalaunan, ang kanilang origin soul ay magiging ganap na demonyo at magiging isang demonyong tao na walang malay. Habang naglalakad si Wang Lin, tahimik siyang nag-isip at patuloy na umuusad. Sa buwang ito, hindi na muling lumabas ang kakaibang kulay abong gas. Ngunit, hindi nawala ang pakiramdam ng panganib. Sa halip, naging mas malakas ito habang siya ay patuloy na umuusad. Ilang beses sa panahon ng buwang ito, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang isang divine sense na dumaan na parang isang banayad na hangin. Ngunit, kahit anong pagsusumikap ni Wang Lin, hindi niya matagpuan ang pinagmulan ng divine sense. Hindi siya makalipad. Sa buong buwan, kumuha siya ng isang soul fragment na lumipad pataas. Pagkatapos umabot ng 200 talampakan sa hangin, bumagsak ang soul fragment. Nakatayo sa buhangin sa lupa, lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. May itim na gas na gumagalaw sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kailanuan. Nais ko sanang malaman kung ano ang nangyari kay Sito. Si Sito ay naglalakad sa demonic path, kaya kung nandyan siya, tiyak ay makikinabang siya. Nag-isip si Wang Lin habang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang mukha. Ang mga itim na hibla ay lumabas mula sa kanyang mukha at pumasok sa kanyang kanang kamay. Tinitingnan ng itim na gas sa kanyang kamay, naramdaman ni Wang Lin ang aura ng nagkalat na demonyo mula rito. Demonyong enerhiya, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at walang awang piniga ito. Sa isang iglap, bumagsak ang itim na gas at kumalat. Agad itong bumalot ng 1,000 talampakan at unti-unting nawala. Tumigil si Wang Lin at tinitigan ang nawawalang demonyong enerhiya at nagkaroon siya ng isang ideya. Baka magawa ko ito, nag-isip si Wang Lin sandali at pagkatapos ay nagpatuloy na maglakad pasulong. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Sa walang katapusang desyertong itim na buhangin, walang anumang magbibigay ng direksyon kung saan siya patungo. Kailangan lang niyang magpatuloy sa paglakad upang mahanap ang labasan. Umunlad na muli ang panahon. Sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang buwan. Matapos matrap dito ng 2 buwan, ang itim na gas ay pumulibot kay Wang Lin. Mula sa malayo, si Wang Lin ay mukhang medyo payat at parang isang demonyong Diyos. Dahan-dahan siyang nagpatuloy pasulong. Kabanata 10:15. Pursuit 2. Sa araw na ito, ipinihit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ang kanyang ekspresyon ay nanatiling malungkot habang siya ay patuloy na naglalakad. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang mahina at mabilis na divine sense ang dumaan kay Wang Lin. Hindi tumigil si Wang Lin at bumulong 9 na beses. Sa loob ng 2 buwan, ito na ang 9 na beses na dumaan ang divine sense. Ang mas nagpapabigat kay Wang Lin ay ang katotohanang magkaibang divine sense ang dumaan bawat beses. Maliwanag na siyam na magkaibang tao. Pagkalipas ng 3 hininga, ang divine sense ay umatras at dumaan muli kay Wang Lin. Nanatili si Wang Lin na kalmado at patuloy na naglakad. Pagkatapos umatras ng divine sense, itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Kumislap ang kanyang mga mata habang siya ay bumulong, hindi pa sapat.
Habang naglalakad sa desyertong ito, lalo na't wala ni araw ni buwan, madaling mawalan ng oras. Kung hindi dahil sa katagalan ni Wang Lin sa pag-iisa, marahil ay mababaliw na siya dito. Kung ikukumpara sa kalungkutan dito, ang mga dekada ng kanyang cultivation o ang mga daang taon na ginugol niya sa Land of the Ancient God ay lahat ay mas matindi. Ang kalungkutan dito ay hindi gaanong malaki. Habang naglalakad siya, ang kanyang katawan ay unti-unting nawala sa malayo. Parang ang kanyang itsura ay sumasalamin sa kalungkutan sa kanyang puso. Isang tao, isang mundo, tahimik na umiiral, tahimik na naglalakad ng walang hanggan. Isang buwan, isang buwan, isang buwan, naglakad si Wang Lin sa itim na desyertong buhangin ng 6 na buwan. Ang isang ordinaryong cultivador ay tiyak na mababaliw na. Hindi ito cultivation, kundi patuloy na pag-usad sa desyertong ito habang tinatanggap ang bigat ng pagiging nag-iisa sa mundo. Ngunit ang lahat ng ito ay wala kay Wang Lin. Ang itim na desyerto ay patuloy na lumalawak. Isang divine sense ang dumaan kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at ang malamig na ekspresyon ay tumagos sa kanyang mga mata. Ang ika-32 na divine sense, sapat na ang aking demonyong enerhiya. Sa kasalukuyan, si Wang Lin ay natatakpan ng mist. Puno siya ng demonyong enerhiya, parang isang naglalagablab na itim na apoy sa disyerto. Dumaan ang divine sense at mabilis na nawala sa kalooban ni Wang Lin. Pagkalipas ng ilang hininga, ang ika-32 na divine sense ay mabilis na umatras. Ngunit, sa sandaling dumaan ito kay Wang Lin, ang demonyong enerhiya ni Wang Lin ay sumabog. Matapos maghintay ng kalahating taon, nag-ipon ng kalahating taon, at magmasid ng kalahating taon. Sa kalahating taon na ito, tahimik na naghintay si Wang Lin sa demonyong enerhiya na likas na nagmumula dito at iniipon ito. Sa panahong ito, kailangan niyang mag-ingat upang hindi makapinsala ang demonyong enerhiya sa kanyang origin soul. Ngayon, sumabog ito. Ang apoy ng demonyo ay sumabog patungo sa langit. Para bang ang itim na apoy ay susunugan ng langit. Isang malaking anino ng demonyo ang lumitaw at walang awa na sinubukang lamunin ang umatras na divine sense. Sa sandaling subukang umatras ng divine sense, isang bahagi nito ang nilamon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wang Lin ang malamig na origin energy na pumasok sa kanyang isipan sa pamamagitan ng demonyong enerhiya. Mabilis na umatras ang divine sense at ginamit ang isang hindi kilalang paraan upang makaligtas mula sa apoy ng demonyo. Tila nagtatangkang lumayo. Isang kisap ng malamig na liwanag ang dumaan sa mga mata ni Wang Lin. Naghintay siya ng 6 na buwan para sa pagkakataong ito, at ang lahat ng ito ay ayon sa plano. Sa sandaling nakalabas ang divine sense, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga braso at isang sigaw na pinipigil niya ng kalahating taon ay sumabog. Sa sandaling ito, ang lahat ng demonyong enerhiya sa paligid niya ay kumalat ng mabilis. Habang si Wang Lin ay nakatayo roon, ang mga hibla ng itim na gas ay lumabas mula sa kanyang katawan. Ang itim na mist ay mabilis na kumalat at sa hindi magtatagal ay tinakbo ng ilang libong talampakan. Nang maglabas ng itim na gas mula sa katawan ni Wang Lin at kumalat ito ng malayo, ang kanyang tunay na anyo ay muling nakita. Ang sinuman na pamilyar kay Wang Lin ay malamang na mapapansin siya sa oras na ito. Bagamat ang kasalukuyang Wang Lin ay may parehong kasuotan, ang kanyang mahabang buhok ay kasing itim ng tinta na sumasabog sa hangin. Ang kanyang mukha ay tila napakadungis, at sa isang sulyap, siya ay mukhang isang bag ng mga buto. Lalo na ang kanyang mga mata, na napakadungis, na may bakas ng itim na ugat ng dugo. Hindi na mukhang isang normal na cultivador si Wang Lin, kundi isang demonyong cultivador. Bilang karagdagan, isang malupit na ugali ang pumapaligid kay Wang Lin, kaya't siya ay mukhang iba talaga. Karaniwan, hindi magbabago si Wang Lin sa ganitong paraan pagkatapos ng kalahating taon ng pag-iipon ng demonyong enerhiya, at hindi niya makokolekta ang ganitong karaming enerhiya. Kakailanganin niyang magkultibasyon dito ng ilang dekada upang makamit ang ganitong epekto. Nagawa ito ni Wang Lin dahil hindi siya isang makatarungang cultivador. Siya ay tumayo sa magkabilang panig sa mahigit 1,000 taon ng cultivation, lalo na nang ginamit niya ang demonic finger, na nagbigay daan upang siya ay maging isang demonyong cultivador sa isang sandali. Pinuntirya niyang gamitin ang ilang makapangyarihang spell. Habang binubuksan ang kanyang mga braso, ang kanyang mga mata ay nagbuga ng matinding killing intent at ang demonyong enerhiya ay mabilis na kumalat. Habang ang divine sense ay nagtatangkang umalis, nagbigay si Wang Lin ng isang sigaw. Bago ang sigaw na ito, biglang bumagsak ang walang katapusang demonyong enerhiya. Katulad ng demonyong enerhiya mula sa kalahating taon na ang nakalipas, sa sandaling ito ay bumagsak, mabilis itong kumalat. Kumalat ito ng mabilis na parabang ang demonyong enerhiya ay mabilis na sumikop sa daan-daang libong kilometro. Ang tumatakas na divine sense ay natabunan sa loob nito. Kung dito lang, hindi pa sapat para sa pangangailangan ni Wang Lin. Isa pa lang ito sa mga hakbang. May pangatlong hakbang pa. Sa sandaling kumalat ang demonyong enerhiya hanggang sa daan-daang libong kilometro,
naglakad si Wang Lin at isang malalim na hukay ang nagpakita. Nagmamadali si Wang Lin na tumakbo ng hindi matatawaran ng bilis, parang kidlat. Kasabay nito, ang mga itim na ugat sa kanyang mukha ay kumilos, pati na rin ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan. Ang kanyang kanang kamay ay nagbigay ng isang seal at itinutok ang demonic finger sa langit. Gamit ang kapangyarihan ng demonic finger, kinokontrol niya ang demonyong enerhiya sa mundo upang mas mabagal itong mag-dissipate at gumalaw sa kanyang katawan. Pinapayagan nito si Wang Lin na manatiling nakalubog sa loob ng demonyong enerhiya. Sa sandaling ito, malinaw ang isipan ni Wang Lin. Ito na ang pinakamahalagang sandali. Sa bawat hinga, ang demonyong enerhiya ay lalabas, at kung hindi niya matutunto ng pinagmula ng Divine Sense, ang kalahating taon niyang pagsisikap ay magiging wala. Ang kanyang bilis ay umabot sa kanyang limitasyon, nagmamadali siya tulad ng isang meteor patungo sa pinagmula ng Divine Sense. Kung titingnan mula sa itaas, malinaw na makikita ang nakakagulat na tanawin na ito. Isang demonyong enerhiya na sumasakop sa daan-daang libong kilometro ay gumagalaw ng mabilis. Ngunit ang bilog na demonyong enerhiya ay mabilis na naglalaho. Isang itim na anino ang gumagalaw tulad ng kidlat sa loob ng demonyong enerhiya. Hindi matutukoy ang tunay na anyo ng anino, makikita lang ang mga after-image nito. Kailangan ni Wang Lin na lisanin ang desyertong itim ng buhangin, at ang Divine Sense na dumaan ay ang susi. Ngunit hindi kayang subaybayan ni Wang Lin ito gamit ang kanyang Divine Sense. Bagamat hindi niya alam kung bakit hindi nag-trigger ang ibang Divine Sense ng anumang reaksyon, hindi na siya magtatangkang gamitin ang sarili niyang Divine Sense. Kailangan lang niyang magtiyaga at maghintay. Ngunit wala siyang panahon na maghintay ng mga dekada. Huwag nang banggitin ang pagtulong kay Zhou Yi, hindi na niya matutulungan si Sito na alisin ang lason. Kalahating taon na ang nakalipas, nang mapansin niyang nag-ipon siya ng isang piraso ng demonyong enerhiya at tinapakan ito, napansin niya ang isang bagay. Nang magkalat ang demonyong enerhiya sandali, naramdaman ni Wang Lin na parang siya ay nasa isang kawalan. May mga kaunting pagkaintindi siyang nakuha sa lugar na ito sa kawalan. Pinalawak niya ang kanyang Divine Sense, at agad itong kumalat ng higit sa 1,000 talampakan ng walang hadlang. Ang natuklasang ito ay nagbukas ng malaking pinto para kay Wang Lin na nalilito. Upang mang-alap pa ng maraming demonyong enerhiya at mapabilis ang proseso, nagdesisyon siyang gamitin ang demonic finger upang sumipsip ng demonyong enerhiya. Kasing bilis ng isang tunay na demonyong cultivador ang kanyang bilis ng pagsipsip. Ito ang nagbigay sa kanya ng malakas na demonyong enerhiya, ngunit may mataas na presyo. Hindi lamang nagbago ang itsura ni Wang Lin, ngayon ay may demonyong hangarin na siya sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, nagpatuloy siya ng mabilis habang naglalakad, at ang kanyang Divine Sense ay kumalat ng daan-daang libong kilometro. Habang ang demonyong enerhiya ay naglalaho, mabilis na lumiliit ang distansya. Ang kanyang Divine Sense na kumalat sa loob ng demonyong enerhiya ay walang naging reaksyon mula sa disyerto. Gayunpaman, alam ni Wang Lin na sa sandaling ang kanyang Divine Sense ay lumabas sa demonyong enerhiya, tiyak na magre-react ang itim na disyertong buhangin. Ang kulay abong ilaw na bumaba kalahating taon na ang nakalipas noong eksperimento niya ay bagay na hindi malilimutan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, mabilis siyang umusad gamit ang Divine Sense na nakatutok sa mabilis na umatras na Divine Sense. Bagamat nakalikom siya ng maraming demonyong enerhiya, mabilis itong naglaho, kaya't kalahati na lang nito ang natira. Nagngangalit si Wang Lin at sumigaw sa kanyang puso, mas mabilis pa. Biglang tumigil ang tumatakas na Divine Sense. Hindi na ito umalis kundi umatake patungo sa langit. Naputol ito. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Inaasahan na niyang gawin ito ng kabilang panig, naputulin ang bahagi ng Divine Sense upang hindi matagpuan ang kanilang lokasyon. Sa sandaling maputol ang Divine Sense, dumura si Wang Lin ng isang malaking bahaging dugo. Ang dugong iyon ay kumikislap, at si Wang Lin ay tumalon sa loob nito at mabilis na kumilos pasulong. Blood Escape. Ang Blood Escape ay isang paraan ng pagkasugat upang makakuha ng extreme speed. Ang dahilan kung bakit hindi ito ginamit ni Wang Lin sa whirlwind kalahating taon na ang nakalipas ay dahil ang whirlwind ay patuloy na sumisipsip ng gray gas at tumataas ang bilis. Ang Blood Escape ay nagbibigay lamang ng bilis sa maikling panahon, kaya't hindi siya makakatakas sa whirlwind. Ang dugong liwanag ay kumislap at tumaas ang bilis ni Wang Lin. Hindi na niya inisip ang Divine Sense na naputol at patuloy na tumakbo patungo sa direksyong pinagmulan ng Divine Sense. Ginagamit ang natitirang demonyong enerhiya, nagmadali siyang magtulungan, humabol sa putol na Divine Sense. Sa malayo, isang malaking anino ang lumitaw sa paningin ni Wang Lin. Kabanata 10:16. Lonely Desert Smoke. Ang aninang ito ay lumaki ng lumaki sa mga mata ni Wang Lin hanggang sa ito ay magpakita. Nagmakot ang mga mata ni Wang Lin. Pamilyar siya sa aninang ito, napakapalad na pamilyar. Isa itong itim na tore na nakatayo sa desyertong itim na buhangin na walang tao. Puno ito ng napakaraming enerhiyang demonyo na mararamdaman mo ang malupit nitong aura mula sa malayo.
Nakita na ni Wang Lin ang ganitong itim na tore noon. Sa Sky Demon Country, isang malamig na hinga ang halos nakapagpabagsak sa katawan ni Wang Lin noong huling pagkakataon na naruroon siya. Hindi niya na kayang makalabas mula sa mga spell ng tore sa Demon Spirit Land. Kung hindi dahil sa simulasyon ng Celestial Ascension Fruit, mawawala na sana siya sa pinagkalat na tornilyo ng demonyo. Kalat na demonyo. Noong panahon na iyon, sinabi ni Beilu na may 9 na kalat na demonyo sa ilalim ng mga sinaunang demonyo. Nakita ko ang isa sa mga ito sa Demon Spirit Land. Hindi ko inisip na makikita ko ang isang kalat na tore ng demonyo dito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at tumigil siya. Naging bahagyang pula ang kanyang mukha. Ito ay ang epekto ng paggamit ng Blood Escape. Ang natitirang enerhiyang demonyo sa hangin ay nawawala din. Mayroong isang kalat na tore ng demonyo dito. At ang sinaunang demonyong si Beilu ay sabik na dumating. Sinabi ng Flower Celestial na matapos gumuho ang Celestial Realm, malubhang nasugatan si Celestial Emperor Qinglin. Pagkatapos ay nahirapan siya sa dalawang mga dayuhan at pinilit na magtago sa pagsasanay dito. Ang dalawang mga dayuhan ay malamang sina Ancient Demon Beilu at isang sinaunang demonyo. Nang makita ni Wang Lin ang itim na tore, para bang isang kidlat ang dumaan sa kanyang isipan at siya ay nakapagbigay liwanag. Maraming mga pag-iisip ang dumaan sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at tila nakahawak siya sa isang bahagyang ideya ng sitwasyon. Sinaunang demonyong si Beilu ay nahati sa 9 na bahagi at pagkatapos ay tinatakan sa Demon Spirit Land. Matapos ang maraming taon, ang dating lugar ng mga Diyos ay naging isang demonic land. Sino ang nagtatakda kay Ancient Demon Beilu, at bakit may mga kalat na demonyo at walang sinaunang mga demonyo sa Demon Spirit Land? Saan ang sinaunang demonyo? Sa pagsusuri na ito, ang sinaunang demonyo ay narito sa ikalimang kuweba, kung saan matatagpuan si Celestial Emperor Qinglin. Biglang nagkaroon ng kaliwanagan si Wang Lin. Matagal na niyang hinala ito, at nang makita ang kalat na tore ng demonyo, nagsimula siyang mag-isip. Kalat na demonyo. Hindi ko alam kung kaya ko bang labanan ang kalat na demonyo sa aking kasalukuyang antas ng pagninilay. Gumalaw ang enerhiya mula sa kanyang katawan at pinigil ang mga pinsala mula sa paggamit ng Blood Escape. Nagpakita ng galit sa kanyang mukha. Ang kalahating taon ng paghihintay at ang epekto ng enerhiyang demonyo ay nagdulot ng matinding hangarin ng pumatay. Lalo na ngayon, nang ang kanyang hitsura ay naging marahas. Naglakad si Wang Lin patungo sa tore. Hindi mukhang malayo ang itim na tore, ngunit may distansya pa ito sa loob ng desyertong itim na buhangin. Gayunpaman, hindi ito problema kay Wang Lin at mabilis niyang tinapos ang distansya. Ngunit, nang magsimula siyang gumalaw, ang lupa sa harap ng itim na tore ay kumilos. Walang katapusang butil ng itim na buhangin ang nagtipon at naging mga taong buhangin. Nagsuot sila ng mga napakalamang damit at puno ng enerhiyang demonyo. Pagsama-sama ng kanilang enerhiyang demonyo sa hangin ay bumuo ng isang kakaibang anyo. Ito ay isang anyo ng isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay kumislap habang tinititigan niya si Wang Lin, at pagkatapos ay tinuro siya. Ang ilang mga taong buhangin ay nagbigay ng mga sigaw at sumugod kay Wang Lin. Ang mga sinag ng spell ay kumalat sa kalangitan at ang makukulay na spells ay kumislap habang papalapit kay Wang Lin. Ang matinding galit sa mukha ni Wang Lin ay sumabog pagkatapos ng 6 na buwan ng pagpipigil. Walang pag-aalinlangan, lumitaw siya sa harap ng isang taong buhangin at ang kanyang kanang hintuturo ay direktang pinindot sa pagitan ng mga kilay ng taong buhangin. Sa isang malakas na tunog, ang taong buhangin ay nanginginig at bumagsak sa isang buhanging tambak na nagkalat sa lahat ng dako. Isang simpleng puppet ang gustong humadlang sa akin. Nag-flash ang katawan ni Wang Lin at agad lumitaw sa tabi ng isa pang sand puppet. Ang isang spell ay lumitaw sa kanyang mga daliri habang hinawi ito, na nagdulot ng pagkabasag nito. Sa sandaling ito, ang mga spell ng 12 ng mga puppets ay nagpakita ng iba't ibang anyo at nilapitan si Wang Lin. Nang papalapit sila, isang asul na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin. Ang asul na liwanag na kalasag ay lumitaw at hinawi ang lugar, na nagdulot ng mga sumabog na tunog habang ang mga spell ay tumama dito. Lahat ng mga spell ay nahinto sa 10 talampakan mula kay Wang Lin, at walang isang spell ang nakalapit sa kanya ng higit sa 10 talampakan. Gumalaw si Wang Lin ng mabilis tulad ng kidlat at ang kanyang kanang hintuturo ay tinuro ang bawat sand puppet habang dumadaan siya. Boom, boom, boom. Habang gumagalaw si Wang Lin, hindi tumigil ang mga pagsabog. Bawat pagsabog ay nangangahulugang ang isang puppet ay bumagsak. Ang galit sa mukha ni Wang Lin ay lalong lumakas nang ang kanyang katawan ay nag-flicker at lumitaw siya sa likod ng huling sand person. Ang kanyang kamay ay humawak sa ulo ng puppet at walang awa itong piniga. Pagkatapos ng isang nakakagulat na tunog, lumipad siya sa hangin, ngunit hindi siya lumampas sa 200 talampakan. Call the wind. Nang lumipad si Wang Lin, ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at tinuro ang matandang lalaki na nabuo mula sa enerhiyang demonyo na inilabas ng mga puppets.
Ang mukha ng matandang lalaki ay puno ng pagkabigla. Ang nangyari kanina ay masyadong mabilis. Bago pa siya makapag-react, tapos na ang pagpatay. Sa kanyang pananaw, ang mabagsik na kabataang ito ay higit pang demonyo kaysa sa kanya. Hindi niya alam na matapos mag-ipon ng enerhiyang demonyo sa loob ng kalahating taon, ang demonyo sa loob ni Wang Lin ay nakatakas. Pagkatapos niyang magsabi ng "Call the Wind", ang itim na hangin ay lumitaw, bumuo ng 4 na umaatungal na itim na dragon. Ngunit may isang kakaibang pagbabago sa mga 4 na itim na dragon. May isang mahabang sungay sa mga ulo ng bawat isa sa 4 na itim na dragon. Ang kanilang mga pangil ay mas mahahabang rin. Ang pagtingin lang sa mga matutulis ng ngipin ay sapat na upang magbigay ng kilabot sa iyong balat. Ano ang klaseng celestial dragons ang mga ito? Maliwanag na mga demonic dragons sila. Ang 4 na demonic dragons na lumitaw ay hindi nagbuga ng malamig na hangin. Sa halip, sumipsip sila, at ang itim na hangin sa paligid nila ay nilamon. Habang sila ay nilalamon ng itim na hangin, may mga tunog na umuugong mula sa kanilang mga katawan. Ang itim na armor ay lumitaw sa mga katawan ng 4 na demonic dragons. Ang armor na ito ay hindi kumpleto. Tanging bahagi lamang ng ito ang lumitaw. Gayunpaman, ang mabagsik na itsura ng armor at matutulis na tinik ay naging mas masama ang hitsura ng mga demonic dragons. Hindi lamang ang matandang lalaki, maging si Wang Lin ay nagulat. Ngunit wala na siyang oras upang mag-isip tungkol dito. Isang linya lang ang umaalingaw sa kanyang isipan. Anong klaseng celestial spell ito? Maliwanag na isang demonic art. Itinutok ni Wang Lin ang kanyang daliri at ang demonic dragon ay tumakbo patungo sa matandang lalaki. Nagbago ng malaki ang ekspresyon ng matandang lalaki at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal upang gumamit ng spell. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang 4 na demonic dragon ay sabay na umungal na ikinagulat ang buong mundo. Ang itim na buhangin sa mundong ito ay nagsimulang tumaas sa hangin. Ang sound wave na nilikha ng umuungal na iyon ay naglalaman ng isang demonyong intensyon, at ang spell ng matandang lalaki ay na-interrupt nito. Mabilis siyang umatras at papunta na siya sa itim na tore sa malayo. Ang 4 na demonic dragon ay mabilis na sumunod sa kanya. Ang kanilang malalaking ulo, matutulis na pangil, at ang laway na bumabagsak mula sa kanilang bibig ay nakakatakot. Punong-puno ng galit na hangarin ang mga mata ni Wang Lin habang lumilipad siya patungo sa itim na tore sa likod ng 4 na demonic dragon. Gayunpaman, patuloy siyang nanatili sa ilalim ng 200 talampakan, at ganoon din ang 4 na demonic dragon. Ang takot ay pumuno sa mga mata ng matandang lalaki habang siya ay mabilis na tumakas patungo sa itim na tore. Ngunit ang kanyang cultivation ay nasa maagang yugto pa lamang ng Nirvana Scryer, kaya hindi siya makakatakas mula sa 4 na demonic dragon. Habang papalapit ang mga demonic dragon, ang matandang lalaki ay sumigaw sa desperasyon, "Lord Fallen Devil, iligtas mo ako." Sa sandaling sumigaw siya, nagdilim ang kanyang paningin at isang matinding sakit ang dumaan sa kanyang katawan, na nagdulot sa kanyang mawalan ng malay. Ang 4 na demonic dragon ay parabang nag-aaway para sa pagkain habang sila ay naglaban-laban, hanggang sa isa sa kanila ang nakain ng matandang lalaki. Biglaang lumabas ang ilang dosenang tao mula sa tore. Lahat sila ay nakasuot ng itim at ang kanilang mga ulo ay tinakpan. Tinitigan nila ang 4 na demonic dragon ng malamig na mga mata. May kabuuang 32 strand ng divine sense. Ang matandang lalaki na namatay ay isa sa kanila, kaya 31 na lang ang natira. Naalala ni Wang Lin ang bawat divine sense na dumaan. Mayroong kabuuang 32 divine sense. Walang isa sa mga taong lumabas mula sa itim na tore na mahina. Ang galit na hangarin ay bumalot sa mukha ni Wang Lin. Maliwanag na niyang naintindihan na kung nais niyang makalabas, ang lahat ng sagot ay nasa lugar na ito. Kahit na hindi niya sila patayin, hindi siya nila papayagang makaalis. Nag-charge si Wang Lin patungo sa mga taong iyon habang ang 4 na demonic dragon ay paikot-ikot sa kanya. "Lord Devil Slaughter." Isang matandang boses ang narinig mula sa mga taong iyon sa itim. Bawat isa sa kanila ay bumuo ng seal at tinuro ang kanilang mga noo. Sa isang iglap, isang malaking halaga ng enerhiyang demonyo ang inilabas at bumuo ng anino ng demonyo sa ibabaw nila. Bago pa mabuo ang anino, hindi nag-atubiling ituro ni Wang Lin ito, na nagdulot sa 4 na demonic dragon na umungal at sumugod sa ilusyon. Nagpakita ng isang ngiti si Wang Lin habang tumatakbo siya palabas na parang isang matalim na espada patungo sa mga tao. Nang siya ay lumabas, iniabot niya ang kanyang kanang kamay at nabuo ang God-slaying spear. Puno ng galit na hangarin, inihagis ni Wang Lin ang sibat. Ang God-slaying spear ay parang kidlat na itim ng mahabol nito ang 4 na demonic dragon. Para bang naging pang-5 dragon ito, at tumama ito sa anino. Nagdulot ito ng malalakas na tunog na nagpayanig sa lupa, at parang ang langit ay guguho rin. Ang mga demonic dragon ay naglaho at ang God-slaying spear ay nagbasag din. Ang anino ng demonyo ay nagbigay ng isang umungal,
at ang malakas na impact na dulot nito ay nagdulot kay Wang Lin na umatras ng ilang hakbang at tinitigan ito ng may mabigat na tingin. Pagkatapos magumungal, ang anino ng demonyo ay umikot at naghiwa-hiwalay sa mga piraso. Pati na rin ang mga tao sa itim na lamika ng anino ng demonyo ay bumagsak. Habang sila ay bumabagsak, isang hakbang na mabilis na ginawa ni Wang Lin at mabilis na dumating sa harap ng mga tao sa itim. Binangga niya ang kanyang kanang kamay at ang lahat ng kanilang mga ulo ay nalipad. Ang lahat ng mga ulo ay magkakaiba at tinakpan ng itim na gas. Malaki ang magagawa ko sa mga ulo ninyo. Tinitigan ni Wang Lin ang 100 talampakang itim na tore, at ang kanyang mga mata ay tumutok sa itaas. Nakita niya ang isang tao na nakatayo ng tahimik doon. Ako ang Fallen Water Scattered Devil, si Ming Hai. Kung kaya mong patayin ako, may pagkakataon kang makuha ang Mountain and River painting ni Celestial Emperor Qinglin, Lonely Desert Smoke. Kabanata 10:17. Nirvana, 1. Suot niya ang isang gray na armor at ang masamang enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan, na bumuo ng isang anino ng demonyo sa likod niya. Nakatayo siya doon na parabang siya ay isa na sa disyertong may itim na buhangin. Imposibleng makita ang kanyang mukha sa ilalim ng gray na armor. Tanging ang kanyang malamig na mga mata at ang walang pakialam na tingin sa ilalim ng helmet ang makikita. Walang emosyon ang kanyang tinig. Habang nagsasalita siya, nakatutok ang kanyang tingin kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malungkot, at nagwawagayway ng kanyang kamay, inilagay lahat ng mga ulo sa kanyang bag. Pagkatapos ay tiningnan niya ang taong nagpakilalang Ming Hai, at naramdaman niyang ang kanyang antas ng pagninilay ay hindi kahinaan kumpara sa Nirvana Cleanser. Ang nagbigay sa kanya ng mas kakaibang pakiramdam ay bukod sa mga hibla ng masamang enerhiya, naroon din ang celestial na espiritual na enerhiya. Tiningnan ni Wang Lin ang lalaki at kalmadong nagtanong, ako lang ba ang narito? Nag-isip ang lalaki ng kaunti bago mag-iling ng kanyang ulo. Biglang kumislap ang kanyang mga mata at dahan-daw ang nagsalita, kapag tinalo mo ako, malalaman mo ang lahat. At pagkatapos ay gumawa siya ng hakbang pasulong. Sa hakbang na iyon, tumalon siya mula sa tore. Habang lumulutang sa hangin, walang awa niyang hinawakan ang kawalan gamit ang kanyang kanang kamay. 5 hibla ng itim na usok ang lumitaw at damapo kay Wang Lin. Ang 5 hibla ng itim na usok ay tila kayang putulin ang kalawakan mismo. Habang gumagalaw, lumitaw ang 5 pangit na marka na parabang pinutol nila ang kalangitan. Napaliit ang mga mata ni Wang Lin at agad siyang umatras ng ilang hakbang. Ang itim na usok ay bumangga sa lupa kung saan naruroon si Wang Lin at nagdulot ng maraming buhangin. Ang mga alon ng buhangin ay tumaas ng daan-daang talampakan sa hangin at bumagsak kay Wang Lin. Sumik ang mga mata ni Wang Lin at ang kanyang kanang kamay ay nagbuo ng isang selyo. Pagkatapos ay itinuro niya ang unahan at sumigaw, magpatak ng ulan. Pagkasabi niya, nagbago ang kulay ng langit at nagkaroon ng hindi mabilang na patak ng ulan. Ang mga patak ng ulan ay naging maraming kristal at bumagsak kasabay ng mga salita ni Wang Lin. Ang mga patak ng ulan na ito ay naglalaman ng pinagmulan ng enerhiya ng mundo. Ang buhangin ay naglabas ng mga tunog ng pagsabog at nawala ng makabangga sa ulan. Hindi huminto si Wang Lin at patuloy na umatras. Binago niya ang kanyang mga kamay upang bumuo ng iba pang mga selyo at nagtipon ng ulan. Ang lahat sa loob ng 10,000 talampakan ay tinakpan ng mga patak ng ulan. Ang ulan na bumagsak mula sa langit ay tumama ng mabilis at parang mga matalim na espada sa sandaling inihagis ni Wang Lin ang kanyang mga kamay. Ang mga alon ng buhangin ay mabilis na nawala sa ilalim ng epekto ng ulan. Sa sandaling ito, ang lalaking tinawag na Ming Hai ay sumugod at dumaan mismo sa alon ng buhangin. Itinuro niya ang unahan at mahina niyang sinabi, pagputok ng buhangin. Ang buhangin sa lupa sa harap niya ay nanginginig at biglang lumipad sa hangin. Pagkatapos ay tumulak patungo kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Ang walang katapusang buhangin mula sa malalayong lugar ay tila nagtitipon patungo sa kinaroroonan. Ang buhangin ay umabot hanggang sa dulo ng iyong paningin. Napakabilis ng buhangin, at dumating mula sa lahat ng direksyon na parabang nais nitong lamunin si Wang Lin. Kung titingnan mula sa itaas, ang mga alon ng buhangin ay nagtitipon. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at naglabas ng isang bagay. Lumipad ang 18 Hell Celestial Silang Stamp at naging isang maliit na bundok. Sumigaw siya, Magic Arsenal. At inihagis ang kanyang kanang kamay. Isang malungkot na sigaw mula sa isang multo ang umalingaw sa buong langit at ang mga piraso ng liwanag ay nagsabog sa buong mundo ng iwas-iwas ni Wang Lin ang kanyang kamay. Dumarami ang mga kaluluwa, kabilang ang kaluluwa ni Blood Ancestor. Naruroon din ang maraming kaluluwa ng mga celestial at ang kaluluwa ng lahat ng mga taong pinatay ni Wang Lin. Ang mga kaluluwang ito na ipinatawag ng spell ni Wang Lin ay humiyaw ng malakas. Pinapalitan nila ang lahat ng iba pang tunog sa mundo, kabilang ang tunog ng humuhuni na buhangin. Ang mga kaluluwang ito ng laban ay inilagay sa paligid ni Wang Lin. Sa isang isip ni Wang Lin, ang mga kaluluwang ito ay sumugod.
Kabilang dito, ang kaluluwa ni Blood Ancestor ang pinakamalakas. Tumalikod siya upang tingnan si Wang Lin ng mga matang puno ng dugo, ngunit hindi siya sumabog kundi sumugod palabas na may malakas na sigaw. Mayroon ding mga kaluluwa ng mga celestial na tila nababaliw at sumugod sa paligid nila. Kabilang sa mga kaluluwang ito, naruroon ang mga tao mula sa Slaughter Realm. Sila ang mga bagong kaluluwa, at nang lumitaw sila, napuno ng hangaring pumatay ang buong lugar. Habang ang walang katapusang butil ng buhangin ay lumilipad patungo kay Wang Lin, nakatagpo sila sa mga kaluluwa. Bilang resulta, isang walang katapusang pagsabog ang umalingaw sa buong mundo. Kalma ang ekspresyon ni Minghai habang tinuturo ang kanyang noo. Isang puting liwanag ang kumislap mula sa kanyang noo at bumuo ng isang 3 pulgadang espada. Ang espada na ito ay ganap na puti, at nang lumitaw ito, naglabas ito ng nakakagulat na enerhiya ng espada. Ang enerhiya ng espada ay napakalakas na halos kayang buksan ang langit mismo. Ang espadang ito ay ipinagkaloob sa akin ng Celestial Emperor. Tinatawag itong Fangzhu. May kaunting lungkot sa tinig ni Minghai, at ibinato ang maliit na espada sa kanyang kamay. Nagkaroon ng isang puting liwanag nang lumipad ang espada patungo kay Wang Lin. Mabilis itong dumaan at parang isang puting linya na nagsasara patungo kay Wang Lin. Ang espadang ito ay may espiritu. Ang mamatay gamit ito ay isang swerte mo. Naglabas ng mahinang sigaw si Minghai. Hindi makita ang kanyang ekspresyon, ngunit ang sigaw ay tumagos sa itim na usok at dumating sa mga tainga ni Wang Lin. Walang pag-aalinlangan, ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng kamao at ang anino ng isang sinaunang Diyos ay lumitaw sa likod niya. Pagkatapos ay nilakbay niya ang buhangin at sumuntok patungo sa puting liwanag. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at isang buhawi ang lumitaw sa harap ni Wang Lin na tinangay ang lahat ng buhangin at bumangga sa puting liwanag. Ang enerhiya ng espada ay sumabog sa puntong iyon. Kahit ang enerhiya ng espada ni Ling Tianhao ay malayo sa lakas nito. Ang enerhiya ng espada na ito ay parang bahaghari, at nang lumitaw ito, ang buhawi na nabuo mula sa kamao ni Wang Lin ay bumagsak mula sa gitna. Naputol ito ng kalahati. Naging malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin at patuloy na umatras, habang patuloy na nagsusuntok. Ang mga kalabog ay nagpatuloy, at umatras siya ng higit sa 1,000 talampakan bago naiwasan ang enerhiya ng espada. May konting pagkadismaya sa mga mata ni Minghai, at tumalikod siya upang maglakad pabalik sa tore. Ang maliit na espada ay nakalusot sa lahat ng shockwaves na ipinadala ng mga kamao ni Wang Lin. Ito ay kumislap at bumalik sa isang puting liwanag na pumutok patungo kay Wang Lin. Nagkakumpol ng kilig ang noo ni Wang Lin, at kumislap ang asul na liwanag sa kanyang kanang mata. Ang asul na liwanag na kalasag ay lumitaw sa harap ni Wang Lin at bumangga ang puting liwanag dito. Nagkaroon ng mga tunog ng pagsabog at naging mas solid ang anino ng sinaunang Diyos sa likod ni Wang Lin. Tahimik siyang nag-isip habang ang mga bituin ng sinaunang Diyos ay dahan-daang umiikot. Ang mga alaala na namanan niya mula kay Tu Si ay dumaan sa kanyang isipan. Matapos huminga ng malalim, inilagay ni Wang Lin ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang katawan. Pagkatapos ay ang kanyang mga daliri ay nagtungo, bumuo ng isang kakaibang marka. Kunin ang mga merito ng langit, kunin ang kaluluwa ng universo, tipunin ang sinaunang kaayusan, walang katapusang alaala. Ang wika ng sinaunang Diyos ay dahan-daang lumabas mula sa bibig ni Wang Lin. Habang nagsasalita siya, ang anino ng sinaunang Diyos sa likod ni Wang Lin ay bumuo rin ng parehong selyo. Bagamat nakapagmana si Wang Lin ng maraming sinaunang Diyos na spells, ang isang 5 star na sinaunang Diyos ay makakagamit lamang ng ilan sa mga ito. Kasama ang pagtawag sa kapangyarihan ng sinaunang mga ninuno at pagpapatawag ng God-Slaying Spear, mayroon ding spell na ito. Ang spell na ito ay ang limitasyon ng kapangyarihan ng isang 5 star na sinaunang Diyos, at tinatawag itong Merit Spirit. Sa halip na ang puting espada, ang spell ay nakatutok kay Minghai. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagbigay ng malupit na liwanag habang itinulak niya ang selyo pasulong. Ang malalaking dami ng kapangyarihan ng sinaunang Diyos ay pumasok sa katawan niya at mabilis na nagtipon sa selyo sa kanyang mga kamay. Kunin ang mga merito ng langit. Sa puntong ito, nagbago ang buong mundo. Ang madilim na langit ay tila pinunit ng isang pares ng malalaking kamay. Ang lahat ng mga buhangin sa paligid ay agad na tinaboy ng isang shockwave. Pinayagan nito ang mga kaluluwa mula sa Magic Arsenal na sumugod. Ang mundo ay nagbago sa labas ng Demon Spirit Land, at ang walang katapusang pinagmula ng enerhiya ay nagsimulang magtipon. Ang pinagmula ng enerhiya na ito ay dumaan sa vortex ng East Demon Spirit Sea at pumasok sa loob. Puminsala ito sa lahat ng bagay sa loob ng Demon Spirit Land at tumagos sa ikalimang kuweba sa pamamagitan ng Nine Dragon Formation. Sa puntong iyon, ang puting jade bottle na lumulutang sa harap ng taong nakaupo sa kahoy na tulay at natatakpan ng itim na usok ay nagsimulang mag-vibrate ng malakas. Isang tunog ang dumating mula sa itim na usok. Ang liwanag na parang multo ay kumislap mula sa mga mata ng taong nasa loob ng itim na usok at bigla siyang tumangala.
Ang isang itim na vortex ay lumitaw, at ang pinagmula ng enerhiya ay sumugod mula sa vortex patungo sa jade bottle. Nakuha nitong akitin ng kapangyarihan mula sa mundo sa labas. Ang tinig ng lalaki sa loob ng itim na usok ay puno ng pagkabigla. Akala ko 4 na tao lang ang kailangan ng pansin, ngunit may isa pa, isang bulong mula sa itim na usok, at kumislap ang kanyang mga mata. Isang tuyong braso ang umabot mula sa puting bote at walang awang niyakap. Ang pinagmula ng enerhiya na pumasok ay nagsimulang mag-collapse at mabilis na mag-disperse. Pagdating sa oras na ito, ang tao sa loob ng itim na usok na nagdurog ng papasok na pinagmula ng enerhiya, ang wika ng sinaunang Diyos ni Wang Lin ay umalingaw-ngaw muli sa disyertong itim na buhangin. Kunin ang kaluluwa ng universo. Matapos niyang magsalita, ang anino ng sinaunang Diyos sa likod ni Wang Lin ay naglabas ng isang alingaw-ngaw na yumanig sa kalangitan at sa lupa. Para bang ang alingaw-ngaw na ito ay kayang pumutol ng mundo at kunin ang mga kaluluwa ng mga bundok, ng mga bituin sa kalangitan, at ng buong universo. Ang universo ay walang kaluluwa, ngunit ang spell ng sinaunang Diyos na ito ay kayang kumuha ng isang will mula rito. Isa itong napakalakas na spell ng sinaunang Diyos, ngunit ang lakas na ipinakita nito ay nakadepende sa kapangyarihan ng gumagamit. Kung ang isang siyam na star na sinaunang Diyos ang gumamit ng merit spirit, hindi lang nila kayang kunin ang kaluluwa ng universo, kundi pati na rin ang ilan sa mga batas ng mundo at gamitin ito upang baguhin ang langit. Si Wang Lin ay nasa 5 bituin lamang, kaya hindi niya kayang gawin lahat ng ito. Gayunpaman, dahil siya ay isang royal na sinaunang Diyos, kaya niyang magpaluhan ng kalusko sa disyertong itim na buhangin. Ang demonyong anino sa kahoy na tulay ay kagagaling lang gumuho ng orihinal na enerhiya nang magsimulang mag-vibrate ng malakas ang puting jade bottle. Para bang ang isang puwersa mula sa loob nito ay patuloy na naglalabas ng isang puwersang pagsuso mula sa loob. Ang itim na cork na humaharang sa bibig ng bote ay nanginginig at nahatak pababa, parang gusto itong masipsip papasok sa bote. Isang multo na liwanag ang sumabog mula sa mga mata ng tao sa loob ng madilim na usok. Kabanata 10:18. Nirvana 2. Matapos niyang sabihin ang nakawin ang merito ng kalangitan, bagaman ang orihinal na enerhiya na tinawag niya mula sa labas ay nablock, ang sarili niyang orihinal na enerhiya na pinagsama sa kapangyarihan ng sinaunang Diyos ay pumasok sa kanyang kamay. Sa sandaling lumabas ang kanyang orihinal na enerhiya, isang puting linya ang lumitaw mula sa seal na nabuo ng mga kamay ni Wang Lin. Kunin ang kaluluwa ng universo. Pagkatapos ay nagdulot ito ng isang bagyong dumaan sa itim na disyertong buhangin. Habang ang mga malalakas na hangin ay humuhuni sa disyerto, lumitaw ang itim na usok sa buong mundo at nagtipon upang maging isang itim na linya bago si Wang Lin. Ang dalawang linya na ito ay nagsanib at bumuo ng isang hugis diamanteng rune. Ang rune na ito ay higit pa sa anumang bagay mula sa pamilya Tato. Sobrang komplikado ito na ang sinuman ay mararamdaman na parang nahihilo kapag tiningnan ito. Tipunin ng sinaunang kaayusan, walang katapusang alaala. Sa sandaling sinabi ni Wang Lin ang huling linya, ang diamanteng rune ay naglabas ng isang itim at puting liwanag at dahan daw ang lumutang pasulong. Habang lumulutang, patuloy na lumalaki ang diamanteng rune hanggang umabot ito ng higit sa 10,000 talampakan ng taas. Para itong pader na umaabot sa langit, at patuloy itong gumagalaw pasulong. Ang mga dagandong ay umalingaw at ang malabo na langit ay naitulak pabalik. Kahit ang itim na buhangin sa lupa ay naitulak pabalik. Parang ang buhangin ay tinatangkang burahin ang lahat ng kanyang pag-iral. Ang higanting diamanteng rune ay malinaw na makikita mula sa kahit saan sa mundo. Habang ito ay gumagalaw pasulong, ang lahat ng nasa harap nito ay winasak. Ipinakita ni Wang Lin ang isang pagod na ekspresyon. Hindi madali para sa kanya na gamitin ang spell na ito gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ng sinaunang Diyos, kaya't hindi niya ito nagamit dati. Kung hindi dahil sa katotohanan ang laban na ito ay magtatakda kung makakalabas siya o hindi, hindi niya ito ginamit. Bagaman ang lalaking nagngangalang Ming Hai ay kasing lakas ng isang Nirvana cleanser na nagbabalik loob, ang mga spell at mga gamit na ginamit niya ay nagdudulot ng yayanig na kalangitan. Habang ang mga dagandong ay umalingaw, ang maliit na puting espada ay naitulak pabalik at isang himno ng espada ang umalingaw sa langit. Si Ming Hai, na papasok na sa tore, ay nanginginig at lumingon. Nang makita niya ang dahan-daang papalapit na diamanteng rune, kumislap ang kanyang mga mata. Hindi ko alintana kung ang iyong pagkakakilanlan ay isang sinaunang Diyos o isang chi cultivator. Ang kakayahang ipakita ang ganitong spell ay nangangahulugang karapat-dapat kang makita ang tunay na anyo ng espada na ibinigay ng Celestial Emperor. Habang nagsasalita ang lalaki, itinutok niya ang kanyang daliri pasulong. Ang maliit na puting espada na naitulak pabalik ay nanginginig at naglabas ng enerhiya ng espada na kayang pumutol ng kalangitan. Sa sandaling ito, ang buong langit ay napuno ng mga anino ng espada. Isang sinaunang layunin ng espada ang biglang pumuno sa mundo at nagbuga ng isang sinaunang aura. Ang maliit na espada ay tinawag ang layunin ng sinaunang espada na bumaba sa itim na disyertong buhangin.
Habang bumababa ang layunin ng espada, iba't ibang mga anyo ang lumitaw sa likod ng mga anino ng espada sa langit. Ang mga ito ay mga anyo ng mga sinaunang tao, at bawat isa ay may hawak na espada. Pagkatapos, ang maliit na puting espada ay naging isang sinag ng puting liwanag na tumakbo patungo sa Diamanteng Rune, at ang mga anyo sa langit ay nagsimulang gumalaw. Habang sila ay gumagalaw, naglabas sila ng matinding enerhiya ng espada. Sa sandaling ito, ang langit ay naging isang mundo ng mga espada. Sa ilalim ng epekto ng maliit na puting espada, ang mga enerhiya ng espada ay nagsimulang magtipon sa Diamanteng Rune. Ang maliit na puting espada ang pinakamabilis na gumalaw at biglang sumalpok sa Diamanteng Rune. Malaking alon ng mga ripples ang nagsimulang kumalat sa rune, at pagkatapos ay bumaba ang mga enerhiya ng espada mula sa langit. Parang ang hindi mabilang na tao ay gumagamit ng iba't ibang mga taktika ng espada na naglalabas ng enerhiya ng espada, at nagsanib silang lahat upang bumuo ng isang nakakatakot na layunin ng espada na tumama sa Diamanteng Rune. Ang Diamanteng Rune ay nanginginig ng malakas. Mayroong malakas na dagandong na umalingaw habang ito'y nanginginig. Nayanig ang katawan ni Wang Lin at nagsuka siya ng dugo. Makakaranas siya ng backlash dahil sa paggamit ng spell na ito sa kasalukuyang antas ng pagninilay. Ang lamig ay lumitaw sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay tumitig sa harap. Ang kanyang mga sinaunang bituin ng Diyos ay mabilis na umiikot at isang malaking halaga ng kapangyarihan ng sinaunang Diyos ang pumasok sa Diamanteng Rune. Ito ang nagdulot sa Diamanteng Rune na patuloy na gumalaw pasulong. Habang gumagalaw ito, ang lahat ng itim na buhangin ay nawala mula sa lupa, na nagbukas ng isang puting ibabaw na tulad ng salamin. Ang malabong na langit ay itinulak din pabalik, na nagpapakita ng isang puting ibabaw na tulad ng salamin. Ang sinaunang layunin ng espada at ang hindi mabilang na mga anino ng espada na nilikha ng maliit na puting espada ay pinilit na umatras. Kahit ang sinaunang layunin ng espada ay hindi kayang pigilan ng isang sinaunang Diyos na spell. Bukod dito, ang maliit na puting espada ay walang kumpletong sinaunang layunin ng espada, kundi isang bahagi lamang nito. Bilang resulta, hindi ito nakayanin. Ang mga mata ni Minghai ay naglalabas ng kakaibang liwanag habang siya ay ngumiti at tinanaw ang Diamanteng Rune pati na rin si Wang Lin na nasa likod nito. Tumawa siya, magandang bagay. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang ganitong spell sa aking huling taon. Sasagutin ko ang isa sa mga tanong mo. Sa tingin ko, ang pinakamahalaga mong gustong malaman ay kung paano makakalabas sa lugar na ito. Isa ito sa unang layer ng Celestial Cave, ang Bottle World. Dito kinokolekta ng Celestial Emperor ang Celestial Spiritual Energy upang bumuo ng mga Celestial Spirits. Tinatawag itong Bottle World dahil ang buong mundong ito ay nasa loob ng isang bote. Ang bote na ito ay isa sa mga yaman na pinino ng Celestial Emperor noong kanyang mga nakaraang taon. Ngunit, dahil sa malubhang pagkakasugat ng Celestial Emperor, ang kanyang Divine Sense ay bumagsak. Ang isang Divine Sense na naglalaman ng Lonely Desert Smoke ng Celestial Emperor ay pumasok at ginawa ang lugar na ito na isang itim na disyertong buhangin. Ang gray gas na naranasan mo ay nabuo mula sa spell ng Celestial Emperor. May kabuuang 99 realms, at bawat realm ay may parehong itim na buhangin. Ikaw at ang iyong mga kasama ay ipinadala sa iba't ibang realms dito. Bukod dito, maaari kong sabihin sa iyo na ang spell ng Celestial Emperor na Lonely Desert Smoke ay naunawaan mula sa isa sa mga siyam na mountain and river paintings, ang Lonely Desert Smoke. Ang painting na iyon ay selyado sa loob ng Bottle World na ito. Kung ikaw ay nakalaan, maaari mo itong kunin. Siyempre, kailangan mong patayin muna ako. Tumawa si Minghai habang siya ay tumalon pasulong at isang maltong liwanag ang sunok mula sa kanyang mga mata. Itinuro niya ang langit at dahan daw ang nagsalita, "Ako, si Minghai, ay isang realm spirit ng Bottle World. Bukod sa Fangzhou na ibinigay sa akin ng Celestial Emperor, mayroon din akong isang Celestial Emperor spell. Sunugin ng kalangitan." Itinutok ni Minghai ang kanyang daliri sa langit at tumawa, pagkatapos ay nagsimulang magliyab ang isang siyam na kulay na apoy mula sa kanyang katawan. Ang apoy na ito ay naglalaman ng pula, kahel, pula, berde, asul, bughaw, at lila, pati na rin itim at puti. Ang apoy ay tumaas patungo sa langit kasama ang daliri ni Minghai. Ang langit ay nabalot ng isang pulang liwanag at nagsimulang magliyab. Hindi pa ito natapos. Habang ang pulang liwanag ay pumupuno sa langit, ang iba pang mga kulay ay nagsimulang magningning. Ang siyam na kulay na apoy ay bumahas sa langit, at sa sandaling ito, ang apoy ay tumakip sa dagat. Sunugin ng kalangitan. Sunugin ng langit. Isang celestial spell na gumagamit ng kapangyarihan ng pagsunog ng langit. Ang taong lumikha ng spell na ito ay si Qing Lin. Ang mga alon ng init ay bumagsak mula sa langit. Habang ang langit ay nasusunog, ang malabo na tabing na bumabalot sa langit ay pinalitan ng walang katapusang apoy. Sa ilalim ng matinding init na ito, ang buhangin sa lupa ay talagang gumuho. Ang mga butil ng buhangin ay nagwasak, at sa isang iglap,
ang itim na desyertong buhangin na kinatatayuan ni Wang Lin ay naging impyerno. Habang ang mga butil ng buhangin ay gumuho, nagsimulang matuno dahil sa papasok na init. Ang itim na buhangin ay naging isang itim na dagat. Ang nakakagulat na tanawin na ito ay nagdulot kay Wang Lin na huminga ng malalim. Malapit siya sa mga apoy, kaya naramdaman niya agad ang alon ng init na pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nagsimulang mag-crack at kahit ang dugo sa kanyang katawan ay naging pulang usok na lumabas mula sa kanyang mga pores. Ang lahat ng ito ay nakakapangilabot na. Ngunit, agad na napansin ni Wang Lin na may nangyayari sa kanyang orihinal na enerhiya. Ito ay mabilis na nawawala. Ang mga apoy na bumabalot sa langit ay tila walang katapusang lumalawak, para bang nais nilang sunugin ang buong langit. Hanggat may langit, patuloy ang apoy. Ang mga tunog ng pagpapaputok ay umalingaw sa langit. Bahagyang nakita ni Wang Lin ang siyam na mga dragon ng apoy na umaatungal sa langit at sinusunog ang mundo. Para sa isang celestial spell na may pangalang, sunugin ang kalangitan, kailangang mayroon itong hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Kung ang langit mismo ay kayang sunugin hanggang maging abo, wala nang silbi pag-usapan ng lahat ng bagay na nasa ilalim ng langit. Ang diamanting rune ay humapapso pasulong at itinutulak ang natunaw na buhangin. Ang mga apoy sa langit ay tila tinutulak ng diamanting rune. Ngunit, sa isang iglap, mas matindi pang apoy ang bumalat sa langit. Habang ang langit ay nasusunog, para bang natutunaw na rin ang langit. Malaking alon ng apoy ang bumagsak mula sa langit, at bawat pagbagsak ng apoy ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Mas marami pang apoy ang bumagsak, at lahat ng ito ay nasunog bago ang diamanting rune. Ang matinding alon ng init at itim na usok ay nagdulot kay Wang Lin na mawala ng balanse. Sa sandaling iyon, ang tawa ni Minghai ay umalingaw sa buong mundo. Ang kapangyarihan na nagsusunog ng langit, maging ang aking celestial spell at sirain ang lahat. Habang umalingaw ang tinig ni Minghai, ang mga apoy sa langit ay biglang nagtipon at tumagos patungo sa diamanting rune. May siyam na kulay sa mga apoy na ito. Ang mga siyam na kulay na apoy ay bumaba at nagsimulang mag-ikot sa diamanting rune. Habang ang mas marami pang apoy ay bumagsak, maging ang lupa ay nagsimulang magsunog. Para bang ang itim na desyertong buhangin ay naging isang impyernong apoy na nais lamunin si Wang Lin at ang diamanting rune. Si Wang Lin ay nawalan na ng masyadong maraming orihinal na enerhiya. Ang kanyang mukha ay mapatla habang nakaupo siya sa ibabaw ng diamanting rune. Ngunit, sa epekto ng mga apoy, ang pagsunog ng langit, at ang mga bumabagsak na apoy, ang diamanting rune sa ilalim niya ay gumuho. Habang ito ay bumagsak, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at iniangat ang kanyang mga braso. Ang natitirang orihinal na enerhiya sa kanyang katawan ay walang awang ipinadala palabas upang lumikha ng isang shockwave. Ang shockwave na ito ay nagdulot sa nabasag na diamanting rune na magkalat sa lahat ng direksyon. Bagaman ang rune ay nabasag, naglalaman pa rin ito ng kapangyarihan ng isang sinaunang Diyos. Habang ito ay kumakalat, para itong nagbigay daan sa isang bagyo sa dagat ng mga apoy. Habang ang bagyong ito ay kumakalat, itinulak nito ang mga apoy palayo. Ngunit, pansamantala lamang ito. Kapag nawala ang bagyo, babalik ang apoy at susunugan ng lahat. Ginamit ni Wang Lin ang pagkakataon na ang mga apoy ay itinulak palayo, pinabayaan ang pawis na bumabalot sa kanyang katawan at ang pulang ulap na dugo na lumabas mula sa kanyang mga pores at pinatama ang kanyang bag na naglalaman ng gamit. Ang kanyang mga mata ay naging pula habang sumigaw siya, God-slaying chariot. Sa isang iglap, isang limang kulay na liwanag ang lumipad mula sa bag ni Wang Lin at naging isang limang kulay na paru-paro. Kabanata 10:19. Ang limang kulay na paru-paro ay pinaypayan ang mga pakpak nito at nagpakita ng limang kulay na pulbos. Itinuro ni Wang Lin si Minghai sa likod ng dagat ng apoy. Ang limang kulay na paru-paro ay gumalaw pasulong at pinaypayan ang mga pakpak nito. Isang hindi nakikitang hangin na kayang gibain ang lahat ng kapangyarihan ng batas ay umabot sa guho ng desyertong itim na buhangin. Sa sandaling lumitaw ang limang kulay na paru-paro, ang mistang nakapalibot kay Minghai ay tinamaan ng isang hangin at tinangay palayo. Pagkalipas ng ilang sandali, nang mawala ang mist, ang gray na armor at ang matayog na figure sa loob nito ay nahayag. Habang tinitingnan ng limang kulay na paru-paro, may bakas ng kalituhan sa mga mata ni Minghai. Para bang sumuko na siya sa paglaban habang nakatitig sa paru-paro ng walang malay. Habang gumagalaw pasulong ang limang kulay na paru-paro, pinaypayan nito ang mga pakpak. Isang maliit na bahagi ng armor ni Minghai ay nabasag at tinulak pabalik. Habang patuloy na gumagalaw pasulong ang limang kulay na paru-paro, patuloy itong nagpapapian ng mga pakpak. Ang mga tunog ng pagsabog ay patuloy at ang armor ni Minghai ay nagsimulang magbasag ng halos walang kontrol. Maraming mga bitik ang lumitaw sa kanyang helmet hanggang sa nahulog ito mula sa kanyang mukha. Nahayag ang kanyang magaspang na itim na buhok at ang nakalubog niyang mukha. Siya ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng buhay, puno ng tanda ng pagtanda. May peklat siya sa kanang kilay.
Kung titignan mong mabuti, halos pumasok ang peklat na ito sa kanyang bungo at may itim na piraso sa loob nito. Ang mga pagsabog ng itim na gas ay nagmumula sa piraso at patuloy na pumapasok sa ulo ni Minghai. Inalis ni Minghai ang kanyang titig mula sa paru-paro at ang mga mata niya ay nagpakita ng isang kababalaghan. Hinaplos niya ang peklat sa kanyang noo at bumanggit, "Hindi pa ako namatay." Ang katawan niya ay kumisap at siya ay tumalon patungo kay Wang Lin. Ang kanyang kanang kamay ay nagbuo ng isang seal at itinuro ang kalangitan. Ang mga apoy sa paligid ay tila nagwawala, parang tinatawag sila. Nilamon nila ang basag na diamanting rune at tumakbo patungo kay Wang Lin. Nagpakita ng malamig na tingin sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay hamatak at gumawa ng seal gamit ang parehong kamay. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at samuka ng isang blood arrow, at ginamit ang kanyang kanang kamay upang iguhit ang isang blood rune na tumama sa 5 kulay na paru-paro. Bawat God-slaying war chariot ay may 5 seal. Matapos maisa aktibo ang pangatlong chariot, naging isang kakun ito na nagbunga ng paru-paro na ito. Ngunit mayroon pa ring 5 seal sa paru-paro na ito. Tanging ang pagpapalaya ng 5 seal na ito ay makakapagbigay sa akin ng kontrol sa chariot at magagamit ang tunay na kapangyarihan ng hiyas na nilikha ni Master Tianbao na kayang pumatay ng mga Diyos. Ang pagiging paru-paro ay maaaring ituring na unang seal. Ngayon ang pangalawang seal, release. Ang blood arrow ni Wang Lin ay tumama sa paru-paro, na nagdulot ng matinding pagyanig. Habang ang paru-paro ay nanginginig, mabilis na lumitaw ang isang ika-6 na kulay. Mabilis na tumakbo si Minghai, pinapaypayan ang kanyang kamay na may apoy. Nang magkalapit na siya kay Wang Lin, pinaikot niya ang kanyang kamay at sumak ang apoy sa harap niya. Walang pag-aalinlangan, tinawag ni Wang Lin ang Ancient God Furnace. Pumikit siya at muling nagpakita sa likod ni Minghai. Ang malamig na tingin sa kanyang mga mata ay kumislap at ang kanyang kanang kamay ay walang awa na ipinatong sa likod ni Minghai. Ang Wither Dao pair ay lumitaw sa isang kisap mata. Habang ang masamang intensyon ay sumikop sa paligid, ang gray na liwanag ay kumislap sa mga paa ni Minghai. Nagpakita si Minghai ng isang matalim na ngiti. Ibinuko niya ang mga braso at ang isang demonyong celestial energy ay umagos palabas. Naglikha ito ng isang shockwave na mabilis na kumalat. Ang gray na liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa ay mabilis na nawala at ang isang malakas na shockwave ay tumahak kay Wang Lin. Mabilis na umatras si Wang Lin, ngunit sabay nito, samuka siya ng isa pang blood arrow patungo sa paru-paro na hindi kalayuan. Pangatlong seal, release. Ang pagbukas ng tatlong seal ay ang limitasyon ng pagsasanay ni Wang Lin. Ang paru-paro ay nanginginig, at sa isang kisap mata, naging isang 7 kulay na paru-paro. Ang 7 kulay ay kumislap, na nagpapaganda sa paru-paro. Sa isang pagpapapean ng mga pakpak, lumitaw ang 7 kulay na pulbos sa harap ni Wang Lin at dahan-dahang lumutang pasulong. Bumaling si Minghai at pinaikot ang kanyang kanang kamay, na nagdulot ng dagat ng apoy na muling tumahak kay Wang Lin. Ang dagat ng apoy ay wala pang 1,000 talampakan at malapit nang dumating kay Wang Lin. Ang alon ng init ay tumama kay Wang Lin at ang kanyang balat ay naging mas marupok, ngunit hindi gaanong dugo ang lumabas. Nakaramdam si Wang Lin ng pagkahilo ngayon dahil sa pagkawala ng labis na dugo. Pati ang kanyang orihinal na kaluluwa ay naging mahina, ngunit dahil sa Ancient God Leather Armor, hindi naapektuhan ng kanyang orihinal na kaluluwa. Matapos lahat, ang armor na ito ay galing sa isang 8-star na Ancient God, at ang katawan ni Wang Lin ay 5 stars lamang. Pati si Minghai ay nagulat dito. Nagbunyi siya at ang kanyang kaliwang kamay ay gumawa ng seal at itinuro ang lupa. Pagkatapos, iniabot ng kanyang kamay ang void. Bigla, ang lahat ng buhangin na natunaw sa itim na likido ay nagsimulang magtipon sa kamay ni Minghai. Sa sandaling ito, ang 7 kulay na paru-paro ay pinapayan ang mga pakpak at mabilis na lumapit kay Minghai. Ang 7 kulay na pulbos ay bumuo ng isang bagyo na tumahak kay Minghai. Ang mga mata ni Minghai ay kumislap. Hinawakan niya ang itim na likido na nagtipon sa kanyang kaliwang kamay at itinaas ito. Ang itim na likido ay itinapon sa hangin at bumuo ng isang proteksyong harang. Ngunit, habang ang itim na likidong harang ay nabuo, ang 7 kulay na paru-paro ay dumaan sa bagyo at tumagos sa harang. Ito ay nagdulot sa itim na likido na itulak pabalik kay Minghai kasabay ng bagyo. Sa sandaling ito, ang mga apoy ay wala pang 500 talampakan ng layo. Sa isang sandali ng panganib, ang Ancient God Furnace ay lumitaw sa paligid ni Wang Lin at siya ay muling nagpakita sa likod ni Minghai sa isang kisap mata. Ang kanyang kanang kamay ay mabilis na itinuro pasulong. Si Minghai ay kumunot ang noo at ang demonyong celestial energy sa loob ng kanyang katawan ay muling sumabog. Gayunpaman, bago ito sumabog, may isang malamig na ningning sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay sumigaw, "Stop!" Ngayong pagkakataon, hindi siya nagnanais ng pag-atake upang masaktan si Minghai, kundi upang linlanggan siya at makahanap ng pinakamagandang pagkakataon upang gamitin ang stop spell. Sa isang salita, para bang maraming mga sinulid ang nakapalibot kay Minghai, at siya ay biglang huminto sandali.
Hindi tulad ng katawan ni Wang Lin, siya ay isang peak mid-stage Nirvana Scryer Cultivator lamang. Ang paggamit ng stop spell laban sa isang Celestial sa Nirvana Cleanser stage ay magdudulot ng backlash, ngunit hindi na siya nag-aalala. Sa sandaling huminto ang katawan ni Ming Hai, dumating ang 7 kulay na bagyo. Hindi nito inatake ang katawan ni Ming Hai, ngunit sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin, pumasok ito sa sugat sa kanang kilay ni Ming Hai. Ang buong 7 kulay na bagyo ay pumasok sa sugat. Isang galit na sigaw ang lumabas mula sa bibig ni Ming Hai. Hawak-hawak niya ang kanyang ulo at nagsimulang magpumiglas na parang baliw at mabilis na umatras. Hindi hinabol ni Wang Lin si Ming Hai ngunit inalis ang lahat ng kanyang mga hiyas. Nang lumitaw ang Burn the Heavens spell, inalis na niya ang lahat ng mga kaluluwa mula sa kanyang magic arsenal at ang Celestial Silang Stamp. Pagkatapos nito, tumakbo siya ng diretsyo patungo sa Black Tower. Sa sandaling ito, ang mga apoy mula sa Burn the Heavens ay dumating kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng alon ng init, ang mga damit ni Wang Lin ay nagsimulang magliyab, ngunit isang sinag ng asul na liwanag mula sa kanyang kanang mata ang mabilis na nagpatay sa apoy. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at muling lumitaw ang Ancient God Furnace at ipinagalaw siya ng 1,000 talampakan. Pagkatapos, pumasok siya sa Black Tower. Ang dahilan kung bakit siya pumasok sa tower ay dahil habang ang mga apoy ay sinusunog ang mundo at tinutunaw ang desyertong itim na buhangin hanggang sa wala nang matira, hindi gumalaw ang Black Tower at walang apoy na pumasok dito. Ngunit masyadong mabilis ang mga apoy. Halos sa sandaling pumasok si Wang Lin sa tower, dumaan ang mga apoy. Ang alon ng init mula sa mga apoy ay tumama sa likod ni Wang Lin. Nararamdaman lang ni Wang Lin ang sakit mula sa likod, at ang init ay pumasok diretsyo sa kanyang katawan. Buti na lang, residual heat lang ito, kaya't hindi masyado. Kumuha siya ng maraming pills at nilunok ang mga ito. Pagkatapos, tumingin siya pabalik sa malayo at nakita ang dagat ng apoy sa lahat ng dako. Ang desyertong itim na buhangin ay hindi na umiiral at ang langit ay naging isang void na paminsang nagpapakita ng isang mirror-like, makinis na puting ibabaw. Ang mga sigaw ng sakit ni Ming Hai ay nanggaling sa malayo. Hawak-hawak niya ang kanyang ulo at patuloy na umaatungal. Malinaw na nakita ni Wang Lin ang 7 kulay na liwanag sa kanang kilay ni Ming Hai. Ang 7 kulay na liwanag ay kumislap na parabang nais nitong selyuhan ng sugat na ito. Ngunit, sa sandaling maselyuhan ng sugat sa kanyang kanang kilay, ang itim na piraso sa peklat ay napalibutan ng 7 kulay na gas. Ito ay nagpahinto sa daloy ng demonyong enerhiya, at ang kanyang mga mata ay pumasok sa isang trance, parang nagising siya mula sa isang walang katapusang bangungot. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng walang hanggang sakit. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa mirror-like white surface sa itaas at nagpakita ng isang malungkot na ngiti. Celestial Emperor, si Ming Hai ay naging disloyal. Dahil sa aking kasakiman, naging demonyo ako. Nararapat akong mamatay. Kasama ang malungkot na ngiti, ang walang katapusang mga apoy ay umagos at yamakap sa kanya. Pagkatapos mawala ang apoy, ang taong iyon ay naging abo, at tanging ang 7 kulay na paru-paro na lamang ang natira. Lumipad ito sa dagat ng apoy at bumalik sa tabi ni Wang Lin. Matapos masaksihan ang lahat ng ito, tahimik na nagmuni si Wang Lin. Bahagya niyang naisip kung ano ang nangyari. Matapos maglabas ng isang buntong hininga, napansin niyang hindi pumapasok ang mga apoy sa tower. Sinimulan niyang suriin ang tower. Pagkalipas ng ilang sandali, kumislap ang kanyang mga mata at pinindot niya ang kanyang bag of holding. Ang mga ulo na kinuha niya kanina ay lumutang sa kanyang harap. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag at bulong, hindi ko inisip na magiging kapaki-pakinabang ang celestial spell na Nether Guide dito. Ang mga taong ito ay may demonyong enerhiya. Kung gagamitin ko ito bilang gabay, makakabukas ako ng isang daanan upang makalabas dito. Ipinaypayan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at bumagsak ang mga ulo. Pagkatapos, ang kanyang kamay ay gumawa ng isang seal at ang lahat ay nagsanib upang bumuo ng isang madilim na pulang vortex. Isang daanan ang dahan-daw ang nagbukas sa harap ni Wang Lin. Ha! Pinagod ni Wang Lin ang kanyang mga mata at napansin na may mali. Habang umiikot ang vortex, dumating ang makapal na demonyong enerhiya mula sa loob. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang malakas na tunog. Parang ang vortex ay pumutok patungo sa isang lugar. Tumingin si Wang Lin at nagulat. Nakita niya ang isang malaking hall na puno ng demonyong enerhiya. May isang malaking trono sa loob ng hall, at isang tao ang nakaupo dito. Kabanata 10:20. Xing Lin. Nais sana ni Wang Lin na gamitin ang kapangyarihan ng Nether Guide upang magbukas ng daan palabas ng bote. Ngunit, habang ang devilish energy ay pumasok sa vortex mula sa kabilang panig, nawala ng kontrol ang Nether Guide. Napakabigat ng devilish energy na agad umatras si Wang Lin nang maramdaman ang kaunting bahagi nito. May bakas ng pagkabigla sa kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Wang Lin ang Nether Guide, at hindi niya inaasahan na ang lagusan ay magdadala sa kanya sa ganitong lugar.
Sa kanyang karanasan, ang mga nagkalat na demonyo ang may pinakamalakas na devilish energy, sinundan ni Minghai, ngunit ang devilish energy mula sa dalawang iyon ay hindi may kukumpara sa enerhiya mula sa kabila ng vortex. Ang devilish energy mula sa vortex ay napaka-pure. Ito ay isang matinding devilish energy na maaaring maging ninuno ng lahat ng devilish energy. Ang nagkalat na demonyo at si Minghai ay parang mga alitaptap, samantalang ang vortex ay parang maliwanag na buwan. Partikular ang tao na nakaupo sa trono sa misteryosong bulwagan na nagdulot ng kilabot kay Wang Lin, at ang kanyang puso ay tumibok ng malakas sa isang sulyap lamang. Sa sandaling iyon, tanging ang mabilis na tibok ng puso ni Wang Lin ang naririnig niya, at ang kanyang paghinga ay huminto. Hindi siya nagatubili at agad na pinutol ang nether guide, at nagsimulang gumuho ang vortex. Habang ang vortex ay gumuho, ang mga anino ng mga taong pinatay ni Wang Lin ay lumitaw. Nakatingin sila kay Wang Lin ng may matalim na mga mata at humihiyaw ng malungkot. Para bang nais nilang magtangkang lumabas mula sa vortex at lamunin si Wang Lin. Ang nilalang na nakaupo sa trono ay dahan daw ang itinaas ang kanyang ulo at isang malabong sulyap ang nagsimulang lumitaw mula sa loob ng ulap. Tumtsuan ang sulyap sa nagkabasag na vortex at damapo kay Wang Lin. Ang malabong mga mata ay biglang naging malinaw. Sa sandaling naging malinaw ang mga mata ng misteryosong nilalang, isang asul na liwanag ang kumislap mula sa kanang mata ni Wang Lin at agad siyang umatras. Ang asul na liwanag ay lumitaw agad sa harap niya bilang proteksyon. Sa mismong sandaling iyon, itinataas ng misteryosong nilalang ang kanyang kamay. May hawak siyang bagay sa kanyang kamay at inihagis ito. Isang sinag ng dilaw na liwanag ang tumama sa nagkabasag na vortex. Nang pumasok ang dilaw na liwanag sa vortex, nagdulot ito ng malakas na tunog at pabilis na gumuho ang vortex. Nang ang dilaw na liwanag ay tumagos sa vortex, ito ay nagdisintegrate. Ang mga anino ng mga ferosong nilalang ay nagsimulang sumigaw bago sumabog sa hindi mabilang na itim na mga piraso na agad na nawala. Ang dilaw na liwanag ay sumabog mula sa vortex at tumama sa asul na liwanag na proteksyon. Gayunpaman, dumaan ito sa proteksyon na parang walang katawan at agad na tumungo sa mukha ni Wang Lin. Tumigil ang dilaw na liwanag 3 pulgada lamang mula sa ilong ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, nawala na ang vortex at bumalik ang katahimikan sa itim na tore. Ngunit, ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo sa noo ni Wang Lin. Nang tiningnan niyang mabuti ang dilaw na liwanag, nakita niya ang isang kristal na hugis diamond sa loob. Matapos mag-address ng ilang hakbang, si Wang Lin ay may malungkot at hindi tiyak na ekspresyon. Pagkatapos mag-isip ng matagal, iniabot niya ang kanyang kamay at ang kristal ay lumipad papunta sa kanyang kamay. Hindi ko naman ginamit ang nether guide ng mali, ngunit may isang malakas na spell na nakialam. Ipinag-gate nito sa akin ang control ng nether guide at nagdala sa akin sa isang lugar na hindi ko alam. Tiningnan ni Wang Lin ang kristal sa kanyang kamay. Sa kanyang talino, ilang sandali lang at naisip na niya. Marahil ang misteryosong tao na iyon ang nakialam sa nether guide ko. Sayang at hindi ko siya nakita dahil sa makapal na ulap. Maliwanag na ginawa niya ito para ibigay sa akin ang kristal na ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at pinagsaluhan ng kilig. Ang kuwebo ng Celestial Emperor ay sobrang misteryoso. Maraming bagay na maaari niyang ipagpalagay, ngunit wala siyang makuhang tunay na sagot. Siya ba ang misteryosong nilalang? Si Qing Lin. Tahimik na nag-isip si Wang Lin at bamulong, ano ang layunin niya sa pagbibigay sa akin ng kristal na ito. Tinutok ni Wang Lin ang mata sa kristal at hindi niya ginamit ang kanyang divine sense upang aiskan ito. Sa halip, inilagay niya ito sa tabi, umatras ng ilang hakbang, at umupo upang magdasal. Ang kanyang pisikal na katawan ay nasaktan at nawala ng karamihan ng dugo, kaya't siya ay nanghina. Ang tunay na nakakapangilabot sa kanya ay ang wala na siyang natirang origin energy sa katawan. Kung ito lamang, hindi gaanong seryoso ang kanyang kalagayan, ngunit halos maubos na rin ang celestial origin energy sa kanyang katawan. Napakain ko ng sobra ang celestial origin energy na ibinigay sa akin ni Qing Shui. Kailangan kong makahanap ng paraan upang punan ito agad-agad. Ang dami ng panganib sa laban na ito ay hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Naisip ni Wang Lin ang celestial spell na ginamit ni Minghai, at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Tiningnan niya ang labas ng tore at nakita ang mga apoy na bumabalot sa buong mundo. Bagamat hindi niya naramdaman ang init mula sa loob ng tore, nang tiningnan niya ang labas, ang kanyang paningin ay napurol dahil sa init. Para bang nasusunog ang kanyang mga mata, kaya't hindi siya makakita ng malayo. Sana'y okay lang sila Sito at ang iba. Malalim na buntong hininga ni Wang Lin. Nasa loob siya ng tore, at ang lahat ng nasa labas ay nasusunog. Para bang siya na lang ang natirang tao sa mundong ito. Pagkatapos mag-isip ng matagal, nagsimulang magpakita ang mga epekto ng mga gamot na nainom ni Wang Lin, at ang kanyang pisikal na sugat ay unti-unting gumaling. Pagkatapos, inihagis niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at isang puting Milky Light ang lumabas mula dito.
Mayroong purong celestial origin energy sa loob ng puting ilaw na ito. Ang origin soul ni esteemed Xuanbao ay may gamit na. Inilagay ni Wang Lin ang bola ng ilaw sa harap ng kanyang ilong at huminga. Pagkatapos, 2 piraso ng celestial origin energy ang pumasok mula sa bola ng ilaw at pumasok sa kanyang katawan. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkalipas ng ilang araw, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang celestial origin energy sa kanyang katawan ay naibalik at nadagdagan pa ng kaunti. Gayunpaman, alam ni Wang Lin na hindi siya makakapag-imbak ng masyadong maraming celestial origin energy sa kanyang katawan. Kung hindi, maaaring mawala ang kanyang domain. Napakabigat ng passive recovery ability ng Ancient Gods, kaya't sa loob lamang ng ilang araw, nawala ang lahat ng sugat niya. Pati na rin ang pakiramdam ng pagkahilo ay nawala. Ngunit ang problema na kinaharap ni Wang Lin ngayon ay ang pagbawi ng kanyang origin energy. Hindi magiging problema para kay Wang Lin na mag-recover ng origin energy kung nasa labas siya. Sa kanyang pagninilay, madaling niyang makukuha ang origin energy ng mundo. Ngunit pagkatapos ng ilang araw ng pagninilay, ang recovery ng kanyang origin energy ay sobrang bagal. Bahagya niyang naramdaman na wala ng masyadong origin energy sa Black Sand Desert. Lahat ng natirang origin energy ay nagsama-sama sa mga walang katapusang apoy sa labas. Dahil dito, mahihirapan si Wang Lin na mag-absorb nito, parang kinuha ang isang chestnut mula sa bukas na apoy. Pagkatapos mag-isip, tumayo si Wang Lin at tumingin sa dilaw na kristal na hindi kalayuan. Ngunit pinili niyang huwag pansinin ito at lumapit sa isang bintana upang tingnan ang labas ng tore. Ang mga apoy ay patuloy na bumabalot sa kanyang paningin, at ang mga tunog ng pagsabog mula sa langit ay naririnig. Ang makintab na puting ibabaw ay natatakpan ng itim na usok mula sa mga nasusunog na apoy. Mula sa malayo, ang buong langit ay natatakpan ng isang makapal na madilim na ulap. Hindi ko kayang ibalik ang aking origin energy, kaya't hindi ko maabot ang aking pinakamataas na pagsasanay. Ibig sabihin, hindi ko dapat magsaliksik ng dilaw na kristal o umalis sa Black Tower. Habang nagninilay si Wang Lin, pinadala ng kanyang divine sense ang buong Black Tower, ngunit wala siyang nakita na kakaibang nangyayari. Habang nag-iisip, tinitingnan ni Wang Lin ang makapal na apoy sa labas at nagsimula siyang mag-isip. Pagkatapos ay piniga ang kanyang mga ngipin at naglakad ng isang hakbang palabas ng itim na tore. Sa isang hakbang, si Wang Lin ay tumuntong sa lupa. Sa sandaling tumama ang kanyang mga paa sa lupa, tila nakaramdam ang apoy at agad siyang inatake upang lumunin siya. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at itinaas ang kanyang kanang kamay at inabot ito. Isang bahagi ng apoy ang nahuli niya, at sa sandaling iyon, mabilis siyang umatras pabalik sa itim na tore. Pagkapasok niya sa tore, dumating ang apoy at ang buong tore ay nilamon ng apoy. Pagkalipas ng mahabang panahon, nagsimulang hamupa ang apoy at umatras tulad ng mga alon. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla habang siya ay nakaupo sa sahig ng tore. Sa kanyang kanang kamay ay hawak ang isang apoy na kasing laki ng soybean na naglalabas ng matinding init. Nagkaroon ng mga bitik sa kanyang kanang kamay. Habang tinitingnan ng apoy, ang mga mata ni Wang Lin ay naging pula. Sa liwanag ng apoy, ipinamahayag niya ang isang hindi tiyak na hitsura. Nahulog si Wang Lin sa isang mahirap na desisyon ngayon. Pagkalipas ng 7 minuto, nagpakita ng tiyak na titig si Wang Lin. Bagamat delikado ang apoy na ito, hindi naman ito gaanong marami. Nakagawa na ako ng mga kalkulasyon, kaya't hindi magiging issue. Walang silbi ang mag-atubili pa, kaya't mas mabuting subukan na ito. Pinalo ni Wang Lin ang kanyang katawan gamit ang kanang kamay at ang kanyang bag ng pag-iimbak ay lumipad papunta sa sulok. Pagkatapos, naglagay siya ng ilang mga paghihigpit dito. Matapos huminga ng malalim, dinala niya ang apoy sa kanyang bibig at nilunok ito ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa sandaling pumasok ang apoy sa kanyang katawan, isang matinding init ang sumabog mula sa loob niya. Ang init mula sa apoy ay hindi maisip, at sa sandaling ito, ang katawan ni Wang Lin ay naging pula. Binuksan niya ang kanyang bibig at isang masakit na sigaw ang umalingaw mula sa loob ng tore. Kasabay nito, isang malaking dami ng apoy ang lumabas mula sa kanyang mga pores at ang kanyang mga damit ay agad naging abo. Ang mga apoy ay lumawak palabas at tinakpan ang lahat ng nasa loob ng 30 talampakan ni Wang Lin. Malalaking patak ng pawis ang agad naging puting usok na pumulibot sa katawan ni Wang Lin. Sa puntong ito, naramdaman niyang parang nilulunya ang nagbabagang uling. Dahil sa Ancient God Leather Armor, hindi nasaktan ang kanyang origin soul. Ngunit, ang natitirang origin energy niya ay parang nagsanib sa apoy at sinusunog ang katawan ni Wang Lin. Tiniis ni Wang Lin ang matinding sakit. Pagkatapos magsanib ng apoy sa kanyang origin energy, nagsimula itong magtungo sa kanyang origin soul. Sa pamamagitan lamang ng pagpapasok nito sa aking origin soul, maaari kong tunay na ma-absorb ang origin energy na nasa loob. Pagkatapos magsagawa ng ilang kalkulasyon, isang tiyak na tingin ang pumasok sa mga mata ni Wang Lin.
Itinutok niya ang kanyang daliri sa kanyang dibdib at ang Ancient God Leather Armor ay umalis mula sa kanyang Origin Soul at lumipad palabas. Walang Ancient God Leather Armor, ang Origin Energy mula sa apoy ay pumasok sa kanyang Origin Soul.